Ako si Isabel Santos, at ito ang aming kwento na hindi ko kailanman naisip na ikukwento ko sa kahit kanino. Hanggang ngayon, kapag nakikita ko ang buwan sa kalangitan, natatandaan ko pa rin ang mga gabing iyon na nagbago sa aming buhay magpakailan. Nakatira ako kasama ang aking tatay na si Nardo at ang aking kuya na si Julio sa isang maliit na bahay sa probinsya ng Bataan. 5 taon na ang nakalipas simula nang namatay ang aming nanay, si Elena Santos. Hindi siya namatay dahil sa sakit o aksidente tulad ng inaakala ng mga kapitbahay namin. Siya ay pinatay ng mga aswang sa kagubatan habang naglalaba sa ilog. Nakita ko mismo kung paano siya hinablot ng mga nilalang na iyon. Ngunit walang naniniwala sa akin noon dahil bata pa lang ako. Mula noon, nagbago ang lahat sa aming tahanan. Si Kuya Julio, na noon ay masayahin at mapagmahal na kapatid, ay naging lasenggo. Araw-araw siyang umiinom ng tuba at nakikipag-away sa tatay. Hindi ko siya masisisi. Siya kasi ang nakakita ng katawan ni nanay kinabukasan at alam niyang totoo ang sinasabi ko tungkol sa mga aswang. Isabel, huwag mo nang banggitin ang mga aswang na iyan, sabi sa akin ni tatay isang gabi habang kumakain kami ng ginisang mongo. Patay na si nanay mo at walang magagawa ang pag-iisip sa mga bagay na hindi natin maintindihan. Ngunit alam ko ang nakita. Alam ko ang narinig kong mga sigaw ni nanay habang hinahablot siya sa dilim. At alam ko na hindi ako ligtas. Ang aming kapitbahay na si Pilar Navarro ay palaging nakatingin sa akin ng kakaiba. Siya ay isang matandang dalaga na nakatira kasama ang anak niyang si Carding. Palagi niyang sinasabi sa mga tao sa barangay na may kakaiba daw sa akin, na may pagkabruha raw ako dahil nakikita ko ang mga bagay na hindi nila nakikita. Nakita mo ba kung paano tumitingin sa akin si Pilar kanina sa palengke? Tanong ko kay tatay habang naghuhugas ako ng pinggan. Parang may galit siya sa akin. Huwag mo na lang siya pansinin, anak, sagot ni tatay. May sariling problema si Pilar. Simula kasi nang mamatay si Carding Sr., hindi na siya nagiging normal. Totoo nga, si Pilar ay naging mas masama ang ugali. Simula nang mamatay ang asawa niya 3 taon na ang nakalipas. Pero ang hindi nila alam, nakikita ko kung paano siya nagbabago kapag gabi. Nakikita ko ang mga mata niyang nagiging pula at ang mga daliri niyang nagiging mahaba at matatalim. Pero sino ba ang maniniwala sa isang batang tulad ko? Isang gabi ng Oktubre, habang umuulan ng malakas, may kumatok sa aming pinto. Nagulat kami dahil hating gabi na at walang taong lumalabas sa ganitong oras lalo na kapag umuulan. Sino kaya iyan? Bulong ni tatay habang papunta sa pinto. Nang buksan niya ang pinto, nakita namin ang isang babae na sobrang dumi at mukhang siraulo. Ang buhok niya ay magulo, ang damit niya ay punit-punit at ang mata niya ay walang buhay na nakatingin sa amin. Pakisuyo po, gutom po ako. Pwede po bang makakuha ng konting pagkain? Tanong niya ng paos na boses. Nakita ko ang pagdadalawang isip sa mukha ni tatay. Si Kuya Julio ay nakatayo sa sulok, humahawak sa bote ng alak at mukhang handang makipag-away kapag may mangyaring masama. Pasok ka muna, sabi ni tatay sa babae. Umuulan pa naman. Tatay, baka mapanganib tayo, bulong ni Kuya Julio. Tao lang din siya, Julio. Tutulong tayo sa kanya. Pumasok ang babae at umupo sa sulok. Nakita ko kung paano siya umiyak ng tahimik habang kumakain ng isang plato ng kanin at ulam na ibinigay ni tata. May kakaiba sa kanya na hindi ko mapangalanan. Hindi siya tulad ng mga taong nakikita ko sa bayan, pero hindi rin siya tulad ng mga nilalang na nakikita ko sa gabi. Ano po ang pangalan ninyo? Tanong ko sa kanya. Tumigil siya sa pagkain at tumingin sa akin. Para sa isang sandali, nakita ko sa mga mata niya ang isang babae na hindi siraulo. Nakita ko ang mata ng isang taong may malalim na sikreto at may pagkakaalam na hindi ko maintindihan. Gloria, sagot niya ng mahinang boses. Gloria Cruz. Mula noon, nanatili si Gloria sa aming bahay. Sinabi ni tatay na makakatulong siya sa mga gawaing bahay at sa totoo lang, kailangan namin ang tulong. Simula kasi nang mamatay si nanay, ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay habang nag-aaral pa. Si Kuya Julio naman ay palaging lasing at si tatay ay naghahanap buhay sa bukid. Nang sumunod na umaga, nagulat kami sa nakita namin. Ang Gloria na dumi at mukhang siraulo kagabi ay nawala at sa halip ay nakita namin ang pinakamagandang babae na nakita namin sa aming buhay. Naligo siya, nagsuklay ng buhok at nagsuot ng malinis na damit na nahanap niya sa mga gamit ni nanay. Mukha siyang anghel na bumaba mula sa langit. Gloria, ikaw ba talaga iyan? Tanong ni tatay na hindi makapaniwala. Tumango siya at ngumiti. Salamat po sa pagtulong ninyo sa akin kagabi. Matagal na akong naglalakbay at pagod na ako. Mula noon, nagsimulang magbago ang aming buhay. Si Gloria ay naging ate ko na hindi ko kailanman naranasan. Tinuturuan niya ako
kung paano magluto ng masasarap na pagkain, kung paano mag-alaga ng bahay, at kung paano magtago kapag may mga panganib na nakapaligid. Isabel, importante na matuto kang mag-ingat, sabi niya sa akin isang hapon habang nagtuturo siya sa akin kung paano gumawa ng himay. May mga nilalang sa mundo na hindi mo nakikita pero nakikita ka nila. Kailangan mong malaman kung paano mo sila maiiwasan. Nakikita mo rin ba sila, Ate Gloria? Tanong ko. Tumigil siya sa paggawa ng himay at tumingin sa akin ng matalas. Oo, Isabel, nakikita ko sila at alam ko na nakikita mo rin sila. Iyon ang unang pagkakataon na may naniniwala sa akin. Umiyak ako ng malaki habang yakap niya ako at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si nanay, naramdaman ko na may taong magtatatanggol sa akin. Ngunit hindi lahat ng tao sa barangay ay masaya sa pagdating ni Gloria, lalo na si Pilar. Mas lalo siyang naging masama ang tingin sa amin mula nang dumating si Gloria. Pakiramdam ko, mas galit siya kay Gloria kaysa sa akin. Sino ba talaga ang babaeng iyan? Tanong ni Pilar kay tatay isang araw sa palengke. Biglang sumulpot lang sa inyo tapos naninirahan na? Baka naman may tago siyang masama. Tumutulong siya sa amin, Pilar, sagot ni tatay. Wala siyang ginagawang masama. Hindi mo ba nakikita kung paano siya tumitingin sa aming lahat? Parang kilala niya na ang bawat isa sa amin kahit kakarating lang niya, patuloy ni Pilar. Totoo ang sinabi ni Pilar. Nakikita ko rin na may alam si Gloria tungkol sa bawat tao sa barangay na hindi niya dapat Alam niya kung sino ang mabait, kung sino ang masama, at kung sino ang may tinatagong sikreto. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Sa totoo lang, mas naging komportable ako sa kanya kaysa sa mga taong matagal ko nang kilala. Isang gabi, habang nagdadamag si Kuya Julio sa labas na umiinom, nakita ko si Gloria na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kagubatan. May dala siyang isang kutsilyo na hindi ko kailanman nakita sa aming bahay at nakita ko na may mga marka sa braso niya na mukhang resulta ng mga labanan. Ate Gloria, bakit kayo gising pa? Tanong ko. Nagulat siya at mabilis na itinago ang kutsilyo. Isabel, hindi ako makatulog. Naririnig ko kasi ang mga ingay galing sa kagubatan. Lumapit ako sa bintana at nakinig. Totoo nga, may mga kakaibang tunog na nanggagaling sa kagubatan. Hindi iyon ang ordinaryong tunog ng mga hayop sa gabi. Ito ay mga tunog na nagpapaalala sa akin ng gabing pinatay si nanay. Ate, natatakot ako, bulong ko. Inakbayan niya ako at hinila ako palayo sa bintana. Huwag kang mag-alala, Isabel. Protektahan kita. Pero kailangan mo ring matutong protektahan ang sarili mo. Kinabukasan, nagsimula niyang turuan ako ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Tinuruan niya ako kung paano gumamit ng asin, tubig bendito, at iba pang mga bagay na nakakakandila sa mga aswang. Tinuruan niya rin ako ng mga dasal na hindi ko narinig sa simbahan. Bakit ninyo alam ang lahat ng ito, ate? Tanong ko. May mga taong ipinanganak para labanan ang kadiliman, Isabel, sagot niya. Ako ay isa sa kanila, at sa tingin ko, ikaw din. Hindi ko pa noon naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mangyari ang mga bagay na magbabago sa aming buhay magpakailan. Isang hapon, nakita namin si Carding na dumudugo at umiiyak sa ilalim ng puno ng kasoy. Sabi niya, nahulog daw siya habang nakaakyat. Pero nakita ko sa mga mata ni Gloria na hindi siya naniniwala. Mga aswang ang gumawa niyan, bulong niya sa akin habang tinutulungan namin si Card. Sinusubukan nilang takutin. Gabi-gabi, nagsisimulang umingay ang labas ng aming bahay. Maririnig namin ang mga tunog na parang may mga malaking ibon na lumilipad sa bubong, mga kamot na kumakalmot sa mga pader, at mga boses na tumatawag sa aming mga pangalan. Isabel, Isabel, lumabas ka. Gustong makausap ka namin tungkol sa nanay. Ang mga boses na iyon ay nakakapanginig ng dugo. Pero sa tuwing maririnig namin iyon, palagi akong nakikita si Gloria na hawak ang kutsilyo at nakatayo sa tapat ng pinto, handang lumab. Isang gabi, nakita ko si Pilar na naglalakad sa hardin niya nang mag-alas 2 ng gabi. Pero ang nakita ko ay hindi na si Pilar na kilala ko. Ang nakita ko ay isang nilalang na may mga mata na nagniningas sa dilim, mga daliri na sobrang haba at may mga kuko na mukhang panghiwa ng tao at mga binti na parang ng manok pero mas malaki. Bumalik ako sa kwarto at kinuwento kay Gloria, hindi siya nagulat. Alam ko na, sabi niya. Matagal ko nang hinihintay na makita mo rin kung ano talaga siya. Ate, si Pilar ba ay aswang? Tanong ko nang natatakot. Tumango siya. Oo, Isabel, si Pilar Navarro ay aswang. At hindi siya basta-basta aswang. Siya ay isa sa mga pinuno ng mga aswang sa kagubatan na iyon. Siya ang pumatay sa nanay mo. Sa pagkakarinig ko ng mga salitang iyon, parang nawala ang lahat ng hangin sa aking baga. Lahat ng takot na naramdaman ko sa nakaraang mga taon ay naging galit. Gusto ko siya kaagad na harapin at gumanti para kay nanay.
pero hinawakan ni Gloria ang kamay ko. Hindi pa panahon, Isabel. Hindi ka pa handang harapin siya. Pero darating ang araw na makakaganti tayo. Darating ang araw na makakamit natin ang hustisya para sa nanay mo. Mula noon, mas naging alerto ako sa lahat ng nangyayari sa amin. Nakita ko na si Carding ay takot kay Pilar, na para bang may alam siyang hindi niya masasabi. Nakita ko rin na ang mga ibang kapitbahay namin ay nagsisimulang maging kakaiba. May mga tao na dating mababait, pero ngayon ay nagbabago na ang ugali. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang narinig namin ang malakas na katok sa pinto. Pero hindi ito ordinary na. Ito ay tunog na parang may mga bato na binabato sa pinto. Nardo Santos, ilabas mo ang anak mo. May usapan kami. Sigaw ng isang babae sa labas. Nakilala ko agad ang boses. Si Pilar iyon. Pero ang boses niya ay hindi na tulad ng dati. Ito ay mas mababang boses, mas nakakakindal at puno ng galit. Tumingin si tatay kay Gloria at nakita ko sa mata niya na may alam siyang hindi niya sinasabi sa amin. Gloria, sabi niya ng mababa ang boses. Alam mo ba kung sino talaga ako? Tumango si Gloria. Alam ko, Nardo. Kilala kita simula pa nung una. Alam ko na ikaw ay dating manunugis din tulad ko. Alam ko na alam mo kung bakit ako nandito. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Tatay, ano ang ibig sabihin ni Ate Gloria? Ano ang manunugis? Lumapit sa akin si tatay at hinawakan ang mga kamay ko. Sa mga mata niya, nakita ko ang takot, ang pagmamahal at ang determinasyon. Anak, may mga bagay na hindi ko pa sinasabi sa inyo ni Julio. Ako ay isang manunugis, isang taong naglilingkod para protektahan ang mga tao laban sa mga aswang. Yan din si Gloria. Siya ay dumating dito hindi dahil nagkataon, kundi dahil alam niya na papalapit na ang panganib sa aming pamilya. At ano ang panganib na yon, tatay? Tanong ni Kuya Julio na biglang naging sobrang seryoso at tila nawala ang kalasingan. Si Gloria ang sumagot. Gusto ng mga aswang si Isabel. Gusto nilang gawing aswang si Isabel dahil may espesyal na kapangyarihan siya. Nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng karamihan sa mga tao. Kung magiging aswang siya, magiging napakalakas niyang aswang. Sa labas, patuloy ang ingay. Narinig namin ang mga yapak ng maraming paa sa paligid ng aming bahay, mga boses na nag-uusap sa wika na hindi ko maintindihan, at mga tunog na parang mga malaking ibon na bumababa sa bubong. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Tumayo si Gloria at kinuha ang isang malaking bag na lagi niya pero hindi ko kailanman binuksan. Nang buksan niya iyon, nakita ko ang mga kutsilyo, mga bote ng tubig bendi, mga supot ng asin, mga rosaryo at mga bagay na hindi ko kilala. Lalabanan natin sila, sabi niya. At Isabel, ito na ang araw na sasali ka sa laban. Ito na ang araw na makakamit mo ang hustisya para sa nanay mo. Hawak ko ang tubig bendito na ibinigay sa akin ni Gloria at ramdam ko ang panginginig ng akin. Sa labas ng aming bahay, patuloy ang mga ingay na nagpapatunay na hindi lang si Pilar ang may marami silang kasama. Isabel, Julio, makinig kayo sa akin, sabi ni Gloria habang naghahanda ng mga sanda. Ang mga aswang ay mahina sa araw, pero sa gabi, sila ay may lakas na hindi ninyo maiit. Pero may mga paraan tayo para labanan sila. Ipinakita niya sa amin ang mga laman ng bag niya. May mga kutsilyong may silver na blade, mga bote ng tubig bendito na galing sa iba't ibang simbahan, asin na binendisyonan ng mga pari, at mga hiyas na may kakaibang kulay. Ang asin at tubig bendito ay nakakasunog sa kanila, paliwanag ni Gloria. Ang silver ay nakakasugat sa kanila ng malalim. At ang mga dasal na ito, tiningnan niya ako. Mga dasal na ito ay nakakapagprotekta sa atin. Biglang umingay ang bubong. Parang may mabibigat na bagay na tumatagumpay sa ibabaw namin. Narinig namin ang mga kuko na kumakalmot sa yero. At maya-maya, nakita namin ang mga mata na nagniningas na sumilip sa mga bintana. Nardo! Tawag ng boses ni Pilar sa labas. Pero mas mababang tunog na ngayon. Alam naming nandyan kayo. Ilabas ninyo si Isabel at hindi namin sasaktan ang inyong pamilya. Sinungaling ka, sigaw ni tatay pabalik. Pareho mong pinatay si Elena at ngayon gusto mo ring kunin si Isabel. Narinig namin ang tawa ni Pilar na nagpapanginig ng dugo. Ah, alam mo pala. Oo nga, pinatay ko si Elena. Sobrang ganda kasi niya at nagseselos ako. Pero si Isabel, hindi ko papatayin. Gagawin ko siyang tulad namin. Magiging mas malakas pa siya kaysa sa lahat ng aswang sa kagubatan. Sa pagkarinig ko ng mga salitang iyon, napuno ako ng galit. Iyon pala ang rason kung bakit pinatay niya si nanay. Hindi dahil sa pagkain, hindi dahil sa teritoryo, kundi dahil sa inggit. Dahil lang sa ganda ni nanay. Hindi ko hahayaang gawin mo sa akin ang ginawa mo kay nanay. Sigaw ko sa laba. Biglang tumahimik sa laba. Maya-maya,
Narinig namin ang mga hakbang na lumalayo. Akala namin ay umalis na sila. Pero biglang may sumabog sa pintuan. Hindi ito ordinaryong pagkabasag. Parang may malakas na hangin na pumasok sa bahay. At sa gitna ng hangin na yon, nakita namin ang hugis ni Pilar. Pero hindi na siya si Pilar na kilala namin. Ang nakita namin ay isang nilalang na may pakpak na kulay itim, mga mata na pulang-pula, mga ngipin na matatalim na parang sa shark, at mga kamay na may mahabhang kuko na mukhang panghiwa ng tao. Ang balat niya ay naging kulay abo at may mga markang tribal sa buong katawan niya. Ngayon ninyo nakita ang tunay kong anyo, sabi niya ng boses na parang kombinasyon ng tao at hayop. Ito ang anyo ng pinakamalakas na aswang sa probinsyang ito. Ito ang anyo ng pumatay sa inyong mahal na. Hindi ko napigilan ang sarili. Hinagis ko sa kanya ang tubig bendito na hawak. Nang tumama iyon sa balat niya, narinig namin ang malakas na sigaw niya at nakita namin ang usok na umaangat sa parte ng katawan niyang natama. Sakit, sigaw niya. Ah! Sinong nagturo sa inyong batang ito? Ako, sabi ni Gloria na biglang lumabas sa likod namin. Pero ang Gloria na nakita namin ngayon ay hindi na rin ang Gloria na kilala na. Suot niya ang isang kakaibang damit na mukhang armor na gawa sa balat ng hayop. Hawak niya ang dalawang matalas na kutsilyo at sa likod niya ay may bag na puno ng mga sandata. Sa mukha niya ay may mga markang tattoo na hindi ko napansin dati. Ikaw, sabi ni Pilar nang makita si Gloria, ikaw ay manunugis. Akala ko ba namatay na lahat ng manunugis sa lupang ito? Hindi pa, sagot ni Gloria. At habang buhay ako, hindi ko hahayaang gawin mo ang plano mo kay Isabel. Sumugod si Pilar kay Gloria nang mabilis na parang kidlat. Pero handa si Gloria. Umiwas siya at hinagis ang isa sa mga kutsilyong hawak niya. Tumama iyon sa pakpak ni Pilar at nakita namin uli ang usok na umaangat. Silver blade, sabi ni Gloria sa amin. Nakakasugat iyon sa kanila ng permanente. Samantala, pumasok sa bahay ang iba pang aswang. Nakita namin si Carding, pero hindi na siya ang Carding na kilala namin. Siya rin ay naging aswang, pero hindi kasing lakas ni Pilar. May kasama pa silang dalawa pang aswang na hindi ko kilala. Julio! Nardo! Sigaw ni Gloria. Kailangan nating makipaglaban silang lahat. Kumuha si tatay ng isang malaking itak na nakatago sa ilalim ng kama. Pero nakita ko na may mga markang tattoo rin siya sa braso na hindi ko napansin dati. Si Kuya Julio naman ay kumuha ng isang boteng alak at hinalo niya doon ang asin. Carding! Sigaw ni tatay sa kanya. Bakit mo ginawa ito sa sarili mo? Wala akong choice, Tito Nardo, sagot ni Carding habang lumalapag siya. Ang mukha niya ay naging kulay abo rin, pero nakita ko sa mga mata niya na may takot pa rin. Si nanay, pinilit niya ako. Sabi niya, kapag hindi ako sumunod, papatayin niya rin ako tulad ng ginawa niya kay Tita Elena. Kaya pala laging takot si Carding. Kaya pala laging nag-aalala siya kapag nakikita niya kami. Hindi siya masama. Ginawa lang siyang aswang ni Pilar. Pwede pa nating iligtas si Carding, sabi ni Gloria sa amin. Bagong gawa pa lang siyang aswang. Hindi pa siya ganun kalakas. Pero ang dalawang kasama ni Pilar ay ibang usapan. Sila ay mga matandang aswang na matagal nang naging parte ng grupo ni Pilar. Lumapit sila sa amin na parang mga aso na handang kumagat. Hinagis ni Kuya Julio ang alak na may asin sa isa sa kanila. Tumama iyon sa mukha ng aswang at nakita namin kung paano siya sigaw ng malakas at hawak-hawak ang pero hindi iyon sapat para sugatin siya ng malalim. Isabel, sigaw ni Gloria sa akin habang nakikipag-away siya kay Pilar. Kunin mo ang mga rosaryo sa bag ko at ipaikot mo sa paligid ninyo. Kumuha ako ng mga rosaryo at ginawa ko ang sinabi niya. Pero habang ginagawa ko iyon, lumapit sa akin ang isa sa mga aswang. Nakita ko sa mata niya ang gutom, hindi para sa pagkain, kundi para sa dugo at sa kaluluwa. Mabango ka, batang babae, sabi niya sa akin. Mas mabango pa sa nanay mo nang gabing pinatay namin siya. Sa pagkarinig ko noon, nawala ang takot ko at napalitan ng galit. Hinagis ko sa mukha niya ang lahat ng asin na nasa bulsa ko. Sumigaw siya ng malakas at nauntog sa pader. Kumuha ako ng tubig bendito at pinuhusan ko pa siya. Yan para kay nanay ko, sigaw ko. Pero hindi pa tapos ang laban. Si Pilar at Gloria ay patuloy na nakikipaglaban at nakikita ko na nahihirapan si Gloria. Si Pilar ay mas matagal ng aswang at mas malakas. Biglang tumama si Pilar kay Gloria sa dibdib gamit ang mga kuko niya. Dumugo si Gloria at nauntog siya sa pader. Pero habang nakahandusay siya sa sahig, ngumiti siya at tumingin sa akin. Isabel, sabi niya, nang hirap na hirap. Oras na para gamitin mo ang tunay mong kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Tanong ko. Ang inyong pamilya ay hindi ordinaryong pamilya, sabi niya. Kayo ay mga tagapag-ingat ng balanse sa mundo. Si Elena, ang nanay mo, ay may kapangyarihang makipag-usap sa mga espiritu. Si Nardo
ay may kapangyarihang makakita ng hinaharap. Si Julio ay may lakas na higit sa normal na tao. At ikaw, Isabel, ikaw ay may kapangyarihang kontrolin ang elemento ng tubig. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Pero nang lumapit sa akin si Pilar para akmuhin ako, naramdaman ko ang isang init na nanggagaling sa loob ng aking puso. Tumingin ako sa mga bote ng tubig bendito sa paligid namin at nakita ko na nagsisimulang gumalaw ang mga tubig kahit walang nakakahawak sa mga bote. Imposible, bulong ni Pilar. Hindi pwede. Masyadong bata ka pa. Pero totoo ang nangyayari. Lahat ng tubig bendito sa bahay ay nagsimulang tumalsik sa hangin at pumalibot sa akin tulad ng isang whirlpool. Ramdam ko ang kapangyarihan na dumadaloy sa aking mga ugat at alam ko na kaya kong gamitin ang tubig na ito para saktan si Pilar. Isabel! Sigaw ni tatay. Gawin mo! Gumanti ka kay Pilar para sa nanay mo. Pero bago ko pa magawa iyon, biglang pumasok sa bintana ang isa pang aswang. Mas malaki siya kaysa sa lahat ng nasa bahay at sa mga mata niya, nakita ko ang kakulutan na hindi ko nakita sa iba. Pilar, sabi ng bagong aswang na iyon, masyadong maingay kayo. Maririnig kayo ng mga tao sa bayan. Senyor Manolo, sagot ni Pilar ng takot. Hindi namin inaasahan na malakas ang resistance ng pamilyang ito. Senyor Manolo, narinig ko na ang pangalang iyon dati. Siya raw ang pinakamatandang aswang sa buong probinsya. Siya raw ang nag-uutos sa lahat ng aswang sa kagubatan. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang pagnanasa na nakakapangila. Ito pala ang batang babae na may kapangyarihan. Kitang-kita ko ang lakas na dumadaloy sa dugo niya. Magiging napakagandang adisyon siya sa aming grupo. Hindi ko hahayaang kunin ninyo si Isabel, sigaw ni Gloria habang pinipilit na tumayo kahit nasugatan. Tumawa si Senyor Manolo, manunugis. Matagal na kaming hindi nakakita ng manunugis sa lupang ito. Akala namin ay namatay na kayo lahat nang patayin namin si Elena. Si nanay ay manunugis din? Tanong ko. Oo, sagot ni Gloria. Si Elena ay isa sa pinakamalakas na manunugis sa lugar na ito. Kaya nga sila nag-focus kay Pilar para patayin siya. Alam nilang kapag namatay si Elena, mawawala ang proteksyon ng buong barangay. Pero ngayon, wala nang proteksyon, sabi ni Senyor Manolo. At ang anak niya ay magiging akin. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Hindi ko makontrol ang takot na naramdaman ko. Kahit na may kapangyarihan ako, alam kong mas malakas siya sa lahat ng aswang na nandoon. Pero biglang narinig namin ang tunog ng mga bombang umabot sa labas. Tumigil si Senyor Manolo at nakinig. Ang mga tao sa bayan, bulong ni Pilar. Narinig nila ang ingay natin. Totoo nga, nakita namin sa bintana ang mga ilaw na papalapag mula sa direksyon ng bayan. May mga taong daladala ang mga sulo at nagsisigawan. Nandito ba ang mga aswang? Sigaw ng isang lalaki sa labas. Nakita namin ang mga kakaibang nilalang na lumipad patungo dito. Sigaw ng isang babae. Si Senyor Manolo ay naging galit. Pilar, dahil sa kakulangan mo sa planning, nabusog ang buong operasyon natin. Sorry po, Senyor Manolo, sagot ni Pilar. Aalis na tayo ngayon, sabi ni Senyor Manolo. Pero hindi namin ito matatapos. Babalik kami para kay Isabel. At sa susunod, hindi lang siya ang kukunin namin. Kukunin namin kayong lahat. Bago umalis, tumingin muna si Pilar sa akin. Isabel, tandaan mo ang sinabi ko, magiging akin ka rin. At kapag nangyari iyon, ikaw mismo ang papatay sa pamilya mo. Lumabas sila lahat sa pinto at tumunog uli ang mga pakpak nila habang tumataas sila sa kalangitan. Si Carding ay huling umalis at bago siya lumabas, tumingin siya sa amin na may luha sa mga mata. Sorry po, bulong niya. Hindi ko ginusto ito. Pagkaalis nila, pumasok ang mga tao mula sa bayan. Nakita nila ang aming bahay na sira-sira, kami na may mga sugat, at si Gloria na dumudugo pa rin sa dibdib. Ano ang nangyari dito? Tanong ng isa sa mga lalaki. Sinulusob kami ng mga aswang, sagot ni Tat. Si Pilar Navarro ay aswang, pati na rin si Carding. Hindi lahat ng mga tao ay naniniwala sa sinabi ni Tat, pero may ilang matanda na tumangulang. Parang matagal na nilang alam. Alam namin na may kakaiba kay Pilar, sabi ng isang matandang babae. Simula pa noong namatay si Elena, nakikita namin na nagbabago na siya. Habang nag-uusap ang mga matatanda, lumapit sa akin si Gloria. Kahit nasugatan siya, ngumiti pa rin siya. Proud ako sa iyo, Isabel, sabi niya. Nakita ko kung paano mo nagamit ang kapangyarihan mo. Pero ito pa lang ang simula. Babalik sila at dapat handa tayo. Paano natin sila lalabanan? Tanong ko. Malakas si Senyor Manolo. Pakiramdam ko, hindi sapat ang aming lakas para sa kanya. May paraan, sagot ni Gloria. Pero kailangan muna nating maghanda. Kailangan muna nating palakasin ka pa.
At kailangan nating hanapin ang ibang mga manunugis na nakatago pa sa iba't ibang lugar. May iba pa? Tanong ni Kuya Julio. Oo, sagot ni Gloria. Ang laban sa mga aswang ay hindi nagtatapos sa isang gabi. Ito ay laban na tumatagal ng maraming taon, ng maraming henerasyon. At ngayon, tayo na ang susunod na henerasyon ng mga manunugis. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa direksyon ng kagubatan, kung saan nakita ko ang mga mata ni Senyor Manolo na nagniningas pa rin sa dilim. Alam ko na babalik sila. Alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Pero alam ko rin na hindi ako mag-isa sa laban na ito. May Gloria, may tatay, may Kuya Julio, at may mga tao sa barangay na handang tumulong. At may isang kapangyarihan sa loob ko na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Handa ako, sabi ko kay Gloria. Ituro mo sa akin kung paano maging manunugis. Ituro mo sa akin kung paano makakaganti para kay nanay. Ngumiti si Gloria at hinawakan ang kamay ko. Magsisimula tayo bukas sa umaga. Pero ngayon, magpahinga muna tayo. Kailangan nating mag-recover para sa mga susunod na laban. Habang tinutulungan ng mga kapitbahay namin na ayusin ang bahay, nakita ko si tatay na nakikipag-usap sa mga matanda. May mga sikreto pa siyang hindi sinasabi. Mga karanasan niya bilang manunugis na hindi ko pa narinig. At habang naghihilamos ako ng mga sugat ko, nakita ko sa salamin na may pagbabago sa mga mata. Hindi ko mapangalanan kung ano, pero pakiramdam ko, hindi na ako ang Isabel na kilala ko dati. Nagsimula na akong maging manunugis at alam ko na ang buhay ko ay hindi na magiging kapareho mula. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga martilyo at mga lagari. Ang mga lalaki sa barangay ay tumutulong na ayusin ang aming bahay na nasira kagabi. Pero hindi lang iyon ang ginagawa nila. Nakita ko na may mga bagong proteksyon na ginagawa nila. Mga krus na yari sa silver na nakakabit sa mga sulok ng bahay, mga linya ng asin sa paligid ng bakuran, at mga rosaryo na nakasabit sa bawat pinto at bintana. Magandang umaga, Isabel. Bati sa akin ni Gloria. Nakita ko na okay na ang sugat niya sa dibdib, pero may mga peklat na natira na mukhang hindi mawawala. Ate Gloria, paano kayo nakagaling agad? Tanong ko. Parte iyon ng pagiging manunugis. Sagot niya. Mas mabilis kaming naghihilom kaysa sa ordinaryong tao. Kailangan namin iyon para sa mga labang tulad ng kagabi. Umupo siya sa tabi ko at ipinakita sa akin ang isang libro na puno ng mga nakasulat na hindi ko maiintindihan. May mga larawan din ng mga kakaibang nilalang at mga sandat. Ito ang Codex Manunugis, paliwanag. Ito ay libro na naglalaman ng lahat ng kaalaman tungkol sa pagiging manunugis. Ginawa ito ng mga unang manunugis, mahigit 300 taon na ang nakas. Binuksan niya ang libro at ipinakita sa akin ang mga larawan ng iba't ibang uri ng aswang. May mga aswang na tulad ni Pilar na may pakpak, may mga aswang na hugis aso, may mga aswang na hugis baboy, at may isa na sobrang laki na parang giant. Ang aswang na nakita natin kagabi na si Senyor Manolo ay tinatawag na Kapitan ng mga Aswang, sabi ni Gloria. Siya ang pinakamalakas sa isang grupo at kadalasan ay mahigit 100 taon na siyang aswang. Ilang taon na kaya siyang aswang? Tanong ko. Base sa nakita ko kagabi, siguro ay mahigit 200 taon na. Kaya niya na kontrol si Pilar at mga kasama niya. At kaya rin niya alam ang tungkol sa nanay mo at sa inyong pamilya. Bigla akong naalala ang sinabi ni Senyor Manolo kagabi na matagal na nilang kilala si nanay. Ate, ano ba talaga ang nangyari kay nanay? Bakit nila siya ginustong patayin? Humugot ng malalim na hininga si Gloria bago sumagot. Ang nanay mo, si Elena, ay hindi lang basta manunugis. Siya ay suprema, ang pinakamataas na ranggo ng manunugis sa isang lugar. Kaya niya makita ang hinaharap, makausap ang mga kaluluwa ng mga namatay, at kontrolin ang mga elemento ng kalikasan. Tulad ng ginawa ko kagabi sa Oo, pero mas malakas pa. Si Elena ay kayang magpatayo ng mga pader ng hangin, magpaulan ng apoy, at magpabanlig ng lupa. Kaya nga takot sa kanya ang mga aswang sa... Tumingin siya sa akin ng matalas. At ikaw, Isabel, namana mo ang lahat ng kapangyarihan, pero kailangan mo pa itong aralin at palakasin. Simula noon, nagsimula ang aking training bilang manunugis. Araw-araw, kinagising ako ni Gloria ng 4:00 ng umaga para sa physical training. Tumatakbo kami sa paligid ng barangay, nag-e-exercise, at natututo ako ng martial arts na espesyal para sa paglaban sa mga aswang. Ang aswang ay mabilis at malakas, paliwanag ni Gloria habang tinuturuan niya ako ng mga combat moves. Pero sila ay hindi gaanong talino kapag nakikipag-away. Gagamitin natin ang utak natin para talunin sila. Pagkatapos ng physical training, mag-aaral naman kami ng mga prayers at incantations. Hindi ito ordinary na mga dasal na narinig ko sa simbahan. Ito ay mga ancient na prayers na ginagamit ng mga manunugis
para mapalakas ang kanilang mga sandata at maprotektahan ang sarili. Oratio aquae benedictae, protege nos a malis spiritibus. Turuan ni Gloria sa akin. Ito ay prayer para sa tubig bendito. Kapag sinabi mo ito habang ginagamit mo ang tubig bendito, mas lalong magiging effective ito laban sa mga aswang. Pero ang pinakamahirap na parte ng training ay ang paggamit ng aking kapangyarihan sa tubig. Hindi ito tulad ng mga nakikita sa mga movies na kayang mo agad kontrolin. Kailangan ng focus, ng emotional control, at ng malalim na koneksyon sa elemento. Isara mo ang mga mata, sabi ni Gloria. Feel mo ang tubig sa paligid mo. Feel mo kung paano siya gumagalaw, kung paano siya nag-breathe, kung paano siya nag-e-exist. Ginawa ko ang sinabi niya, pero una naming 3 linggo, walang nangyari. Frustrated ako. Kasi alam kong kaya ko, nakita ko na kagabi, pero bakit hindi ko magawa ngayon? Isabel, ang problema mo ay overthinking ka, sabi ni Gloria isang araw. Kagabi, nagawa mo yon dahil puno ka ng emotion, galit, takot, pagmamahal para sa pamilya mo. Emotion ang nagbibigay daan sa kapangyarihan. Subukan niya ulit, pero ngayon, hindi niya pinapag-isip ako sa teknik. Sa halip, pinapaalala niya ako sa mga nangyari kay nanay. Alalahanin mo ang mga gabi na naghihintay kayo ni Elena sa pag-uwi ng tatay mo, sabi niya. Alalahanin mo kung paano kayo magtutulungan sa kusina. Alalahanin mo ang mga yakap niya. Sa pagkakaalala ko sa mga iyon, biglang naramdaman ko uli ang init sa dibdib ko. Pagbukas ko ng mga mata, nakita ko na ang lahat ng tubig sa bowl sa harap ko ay umiikot na tulad ng isang whirlpool. Ayun na, sabi ni Gloria na masayang masaya. Nakuha mo na. Mula noon, mas naging easy ang pagkontrol ko sa tubig. Natutuhan ko ring gamitin ang kapangyarihan ko sa iba't ibang paraan. Makakagawa ako ng mga water projectiles na pwedeng itira sa mga kalaban, makakagawa ako ng water barriers para sa proteksyon, at makakapag-heal ako ng mga sugat gamit ang blessed water. Samantala, si tatay at kuya Julio ay nagti-training din. Nalaman ko na hindi lang si tatay ang dating manunugis. Si kuya Julio ay may natural na kakayahan din, pero hindi pa niya ito na-develop dahil naging alcoholic siya pagkamatay ni nanay. Ang kakayahan mo, Julio, ay enhanced strength at combat instincts, paliwanag ni Gloria. Kapag nag-focus ka at hindi ka lasing, kaya mong makipagsabunatan sa 2 o 3 aswang ng sabay-sabay. Nakita ko rin na mas naging serious si Kuya Julio sa training. Hindi na siya umiinom ng masama at nakikita ko na bumabalik na ang dating masayang kuya na kilala ko. Pero hindi lang kami ang nagtitraining. Pati ang mga tao sa barangay ay nagsimula ring mag-prepare para sa susunod na atake ng mga aswang. Ang mga matanda ay nagturo sa mga bata ng mga prayers laban sa aswang. Ang mga lalaki ay nagtayo ng mga fortification sa paligid ng barangay. At ang mga babae ay nag-prepare ng mga blessed na pagkain at tubig. Hindi dapat tayo mag-rely lang sa sarili natin, sabi ni Kapitan ng barangay na si Kapitan Rodriguez. Ang laban na ito ay para sa lahat ng tao dito. Kailangan tayong mag-unite. Pero hindi lahat ng tao sa barangay ay supportive. May ilang pamilya na natatakot at gusto nang umalis. May iba naman na hindi naniniwala sa mga aswang at akala nila ay nababaliw lang kami. Mga aswang? Seriously, sabi ni Aling Marta, isa sa mga skeptical na kapitbahay. Siguro mga drug addicts lang yon na nag-cause ng gulo kagad. Pero ang mga matanda ay alam lalo na si Tatay Berto, ang pinakamatatandang tao sa barangay. Anak, sabi niya sa akin isang araw, ang lola mo ay manunugis din noon. Nakita ko siya noon na nakikipaglaban sa mga aswang noong bata pa ako. Proud ako na ikaw ang susunod na manunugis ng pamilya. Nalaman ko rin na ang buong barangay namin ay may history na ng ma-encounter sa aswang. Pero simula nang namatay si nanay, mas naging bold ang mga aswang na lumusob at mag-cause ng problema. Si Elena ay naging protektor ng buong lugar na kwento ni Tatay Berto. Pero ngayon na wala na siya, kailangan natin ng bagong protektor. At mukhang ikaw iyon, Isabel. Isang gabi, 3 linggo pagkatapos ng unang atake, nakakuha kami ng intel tungkol sa mga plano ng mga aswang. Si Carding ay lumabas sa kagubatan at nagtago sa bahay ni Tatay Berto. Sugatan siya at mukhang takot na takot. Carding, sabi ni Gloria nang makita namin siya. Ano ang nangyari sa'yo? Si nanay, si Pilar, sabi niya na halos walang boses. Galit na galit siya dahil sa nangyari sa unang atake. Pinapagalitan niya ako at sinasabing kasalanan ko daw. Nakita namin ang mga pasa sa katawan ni Carding. Hindi lang pasa mula sa pagkakauntog, kundi mga markang galing sa mga kuko at ngipin. Pinapangit niya ako, patuloy ni Carding. At sinabi niya na babalik sila sa susunod na full moon para kunin si Isabel at patayin kayong lahat. Kailan ang susunod na full moon?
Tanong ni Tata. Tumingin kami sa kalendaryo. 2 linggo na lang. May iba pa ba siyang sinabi? Tanong ni Gloria. Oo, sagot ni Carding. Sinabi niya na may dadatinging mga reinforcement mula sa ibang probinsya. Mga aswang mula sa Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Lahat sila ay pupunta dito para sa malaking atake. Napatahimik kaming lahat. Kung totoo ang sinabi ni Carding, hindi namin kayang labanan ang ganong karaming aswang. Kahit na may mga kapangyarihan kami, outnumbered pa rin kami. May solusyon ba tayo dito? Tanong ni Kuya Julio. May isang paraan, sabi ni Gloria, pero dangerous. Kinuha niya ang Codex Manunugis at binuksan sa isang page na may larawan ng isang kakaibang ritual. Ito ay tinatawag na pagkilos ng kamatayan, paliwanag niya. Ito ay ancient ritual na ginagamit para tawagan ang mga kaluluwa ng mga namatay na manunugis. Kapag nagawa natin ito, makakakuha tayo ng temporary na superpowers. Pero ano? Tanong ko. Pero may risk na mamatay ang gumagawa ng ritual. At hindi lang basta-bastang pagkamatay. Mamamatay ka na walang kaluluwa. Yung kaluluwa mo ay mababantay na mag-wander forever sa limbo. Napatahimik kaming lahat. Ang ritual na iyon ay parang all or nothing. Kung successful, makakaya namin ang mga aswang. Kung hindi, mawawala ako forever. Isabel, sabi ni Tata, hindi kita hahayaang gawin yan. Hahanapin natin ang ibang paraan. Pero tatay, kung hindi natin gagawin yan, paano natin lalabanan ang mga aswang? Sagot ko. Ilang buhay pa ang magiging collateral damage. May punto si Isabel, sabi ni Glo. Pero tama rin si Nardo. Masyadong risky ang ritual na iyon. Nag-isip kaming lahat ng mga alternative options. May mga ibang manunugis ba sa ibang lugar na pwedeng May mga government agencies ba na may alam tungkol sa mga aswang? May mga modernong sandata ba na effective laban sa kanila? Meron akong kilala, sabi ni Tatay bigla. May kaibigan ako sa Manila na may connection sa mga paranormal investigator. Baka pwede niya kaming tulungan. Magkaroon ba ng oras pa para sa ganun? Tanong ni Kuya Julio. 2 linggo na lang. Susubukan natin, sabi ni Tatay. Pero samantala, kailangan natin mag-continue sa training at mag-prepare para sa worst case scenario. Kinabukasan, nagpadala si Tatay ng mensahe sa Manila. Habang naghihintay kami ng sagot, nagpatuloy ako sa training ko. Pero ngayon, mas focused ako sa mga advanced techniques. Tinuruan ako ni Gloria kung paano gumawa ng water elemental, isang nilalang na gawa sa tubig na pwedeng makipaglaban ng independent. Tinuruan niya rin ako kung paano mag-combine ang kapangyarihan ko sa tubig sa ibang mga elemento tulad ng lupa at hangin. Ang secret ay cooperation, sabi niya. Hindi mo kailangang mag-solo sa lahat. Pwede mong hilingin sa nature na tumulong sa iyo. Natutunan ko ring makipag-communicate sa mga kaluluwa ng mga namatay na manunugis na nasa paligid namin. Hindi ko sila nakikita, pero naramdaman ko ang presence nila, lalo na kapag nanalangin ako o kapag gumagamit ako ng kapangyarihan. Isang gabi, habang nagme-meditate ako sa garden, naramdaman ko ang presence ng isang familiar na kaluluwa. Nang binuksan ko ang mata ko, nakita ko ang shadow ni Nanay na nakaupo sa tabi ko. Nanay, bulong ko. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang pagmamahal niya at ang suporta niya. Ibinigay niya sa akin ang isang vision. Nakita ko ang sarili ko na nakikipaglaban sa mga aswang, pero hindi lang gamit ang tubig. Nakita ko na kaya ko ring kontrolin ang mga ulan, ang mga daluyong ng dagat, at maging ang mga luha ng mga tao. Pagkawala ng vision, alam ko na mas malakas na ako, pero alam ko rin na mas malaki pa ang responsibility na nasa balikat ko. Isang umaga, natatanggap namin ang sagot mula sa kaibigan ni Tatay sa Manila. May dalang siya na balita, mabuti at masama. Ang mabuting balita, sabi ni Tatay, habang binabasa ang liham, ay may grupo sa Manila na specialized sa paranormal case. May mga sandata sila na specifically designed para sa mga aswang. At ang masamang balita? Tanong ni Gloria. Ang masamang balita ay hindi sila makakarating dito. May ibang case sila sa Mindanao na mas urgent daw. Pero magpapadala sila ng mga sandata at mga blessed na item. Hindi sapat yun. Mga sandata lang, walang additional na manpower. Pero at least, may mga tools na kami na mas effective kaysa sa mga meron kami ngayon. 3 araw bago ang full moon, dumating ang package mula sa Manila. Nakita namin ang mga silver bullets, holy water, na mas potent kaysa sa meron kami. Blessed na sandata na may mga special na marking at isang libro ng mga advanced na prayers. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay ang isang maliit na bote na may silver na liquid sa loob. Ito ay tinatawag na Tears of Saint Michael, sabi ni Gloria habang binabasa niya ang instructions. Ito ay pinaka-powerful na substance laban sa mga aswang. Pero may isang lang ganitong bote sa buong mundo at ginagamit lang ito sa mga life or death situations. Tumingin siya sa akin. Isabel,
Ito ay para sa iyo. Kapag ininom mo ito, magiging super powerful ka temporarily. Pero pagkatapos ng effect, mawawalan ka ng lakas ng mahigit 1 buwan. Gaano katagal ang effect? Tanong ko. Mga 2 oras. Pero sa loob ng 2 oras na iyon, kaya mong labanan ng 100 aswang ng mag-isa. Kinabukasan ng gabi, full moon na. At alam naming darating na sila. Ang gabi ng full moon ay nagsimula ng tahimik. Masyadong tahimik. Walang tunog ng mga kulisap. Walang unggol ng mga aso. Walang kahit anong ingay na normal sa ganitong oras. Parang ang buong mundo ay huminto at naghihinto. Nakaupo ako sa sala kasama sina Gloria, Tatay at Kuya Julio. Lahat kami ay nakahawak sa aming mga sandata. Ako ay may 2 silver knife at ang bote ng Tears of St. Michael na nakasabit sa leeg ko. Si Gloria ay may crossbow na may silver arrow. Si Tatay ay may malaking itak na may mga holy marking. At si Kuya Julio ay may baseball bat na balot ng silver wire. Mga ilan pa kaya sila? Tanong ni Kuya Julio habang nagaan. Base sa sinabi ni Carding, mga 30 aswang mula sa iba't ibang probinsya, sagot ni Gloria. Plus si Pilar, si Senyor Manolo, at mga original na aswang dito sa lugar natin. Biglang tumigil ang hangin. Lahat ng dahon sa mga puno ay naging immobile, parang naka-freeze sa oras. Alam namin na nagsisimula na. Unang narinig namin ay ang mga sigaw mula sa kabilang dulo ng barangay. Mga tao na takot at tumatawag ng tulong. Maya-maya, nakita namin ang mga sunog na nagsisimula sa mga bahay sa malayo. Ginagawa nila ang pinaplano nila, sabi ni Gloria. Ginugulo nila ang buong barangay para mahiwalay tayo sa mga tao na tumutulong sa amin. Totoo nga, sa estratehiya ng mga aswang, hindi nila direktang sasakupin ang aming bahay. Sa halip, atakin nila ang buong barangay para mapilitan kaming lumabas at harapin sila sa labas kung saan mas malakas sila. Anong gagawin natin? Tanong ko. Lalabas tayo, sagot ni Tatay. Hindi natin pwedeng hayaang masaktan ang mga inosenteng tao dahil sa amin. Lumabas kami sa bahay at nakita namin ang tunay na kalagayan ng barangay. Ang kalangitan ay naging kulay dugo dahil sa refleksyon ng mga sunog. May mga malaking anino na lumilipad sa kalangitan at marinig ang mga sigaw ng mga tao na tumatagpo sa mga aswang. Isabel! Sigaw ng isang familiar na boses. Si Carding iyon na tumatakbo patungo sa amin. Pero nakita namin na may mga malaking sugat siya sa katawan at dumudugo siya. Carding, ano ang nangyari? Tanong ni Gloria. Sinubukan kong protektahan si Tatay Berto. Sagot niya na halos walang hinig. Pero marami silang aswang na sumalakay sa bahay. Hindi ko kaya silang lahat. Naging worried ako kay Tatay Berto. Siya ang nagbibigay sa amin ng maraming information tungkol sa history ng mga aswang dito. At alam ng mga aswang na malapit siya sa amin. Nasaan si Tatay Berto ngayon? Tanong ko. Nakatago siya sa simbahan kasama ng ibang mga matanda, sagot ni Carding. Pero hindi ko alam kung gaano katagal sila ma-safe doon. Biglang narinig namin ang malakas na tawa na nanggagaling sa kalangitan. Tumingin kami sa itaas at nakita namin si Senyor Manolo na lumilipad sa ibabaw namin. Pero ngayon, mas malaki siya kaysa nung nakaraan. Parang nag-evolve siya at naging mas powerful. Isabel Santos, sigaw niya mula sa kalangitan. Lumabas ka na! Tigil mo na ang pagtago sa likod ng pamilya mo. Hindi ako nagtatarado. Sigaw ko pabalik. Nandito ako. Bumaba siya sa harap namin at sa mas malapit na distansya, nakita namin kung gaano siya tumindi. Ang mga mata niya ay naging mas malaki at mas pulang-pula. Ang mga pakpak niya ay umabot na sa 3 metro ang lapad at ang mga kuko niya ay naging tulad ng mga sword. Nakita ko na ang development mo bilang manunugis. Sabi niya sa akin, impressive, pero hindi pa rin sapat para matalo ako. Tingnan natin, sagot ko, habang hinihanda ko ang aking mga sandata. Sabi ni Senyor Manolo habang nag-wave ng kamay. Hindi mo pa ako makakamukha nang hindi mo muna nakikita ang surprise ko. Biglang narinig namin ang mga hakbang na papalapit sa amin. Mula sa iba't ibang direksyon, lumabas ang mga aswang na hindi namin inaasahan. Hindi lang ang mga galing sa ibang probinsya, kundi pati na rin ang mga tao sa barangay namin na naging aswang na pala. Imposible, bulong ni Gloria. Kailan pa sila naging aswang? Nakita namin si Aling Marta, ang babae na hindi naniniwala sa mga aswang, na ngayon ay may mga pakpak at mga matatalas na ngipin. Nakita namin din si Mang Tony, na may-ari ng tindahan, si Ate Rosa, na guro sa elementary school, at marami pang iba. Matagal na kaming nagpe-prepare para sa gabing ito, paliwanag ni Senyor Manolo. Hindi lang kaming nag-recruit ng mga aswang mula sa ibang lugar. Nag-convert din kami ng mga tao dito sa inyong sariling barangay. Bakit ninyo ginawa ito sa kanila? Tanong ni Tatay na galit na galit. Dahil alam namin na hindi ninyo kaya ang makipaglaban sa mga taong kilala ninyo.
Sagot ni Senyor Manolo na nakangiti. Makakaya ba ninyong patayin si Aling Marta na nagbibigay sa inyo ng libre na pagkain kapag walang pera? Makakaya ba ninyong saktan si Mang Tony na nagpapautang sa inyo kapag emergency? Totoo ang sinabi niya. Nakita ko sa mga mata ni Tatay at Kuya Julio ang pagdududa. Paano nga ba namin lalabanan ang mga taong naging parte ng aming buhay ng mahabang panahon? Pero si Gloria ay walang pagdududa. Isabel, sabi niya sa akin, tandaan mo, hindi na sila ang mga taong kilala mo. Ang mga aswang ay pumapatay sa host na katawan at ginagamit lang ang memories nila. Ang mga tunay na personalidad ni na Aling Marta at Mang Tony ay namatay na. Mahirap tanggapin, pero alam kong tama si Gloria. Nakita ko sa mga mata ng mga dating kapitbahay namin na wala ng trace ng mga personalidad na kilala namin. Ang nakikita ko ay mga mata na puno ng gutom para sa dugo at kaluluwa. Sige na, sabi ni Senyor Manolo. Simulan na natin ang party. Sa isang signal niya, lahat ng aswang ay sabay-sabay na sumugod sa amin. Pero handa kami. Ilang linggo ng training ay hindi na sayang. Sumugod si Gloria sa 3 aswang na malapit sa kanya gamit ang crossbow. Ang mga silver arrows ay tumama sa mga dibdib ng mga aswang at nakita namin silang sumigaw at mahulog sa lupa. Pero hindi pa sila patay. Ang mga silver arrows ay nakakapagpahina lang sa kanila. Si Tatay naman ay humarap kay Mang Tony. Nakita ko sa mukha ni Tatay ang sakit na naramdaman niya habang lumalapit kay Mang Tony na may hawak na itak. Tony, kaibigan, sabi ni Tatay, hindi mo ito gusto. Laban mo ang kontrol ng aswang. Pero walang response si Mang Tony. Sa halip, sumugod siya kay Tatay na may mga kuko na naglalayong hiwa sa leeg ni Tatay. Good thing na mabilis pa rin si Tatay. Nakadodge siya at natamaan niya si Mang Tony sa braso gamit ang itak. Si Kuya Julio ay nakikipaglaban sa 2 aswang na hindi ko kilala. Siguro mga galing sa ibang probinsya. Nakita ko ang enhanced strength niya na sinabi ni Gloria. Isang suntok lang niya, nauntog ang isang aswang sa pader at nawalan ng malay. Ako naman ay humarap kay Aling Marta. Mahirap para sa akin dahil si Aling Marta ay parang second mother ko simula nang mamatay si nanay. Siya ang nagbibigay sa amin ng pagkain kapag walang pera. Siya ang nag-aalaga sa akin kapag may sakit ako. Aling Marta, sabi ko habang umiiwas sa mga kuko niya. Ako si Isabel. Hindi ninyo ako sasaktan, di ba? Pero nakita ko sa mga mata niya na walang recognition. Ang nakita ko ay mata ng isang predator na nakatingin sa prey. Napilitan akong gamitin ang kapangyarihan ko sa tubig. Kinontrol ko ang tubig mula sa mga paso sa paligid at ginawa kong mga water whips. Ginamit ko ang mga iyon para mahuli si Aling Marta nang hindi siya nasaktan ng masama. Pero habang nakikipaglaban kami sa mga aswang na ito, hindi pa namin nakakamukha si Senyor Manolo. Siya ay nakatayo lang sa gitna ng gulo, nakangiti, at nanonood sa amin na parang nanonood ng entertaining na show. Pag nagkataon, sigaw niya sa gitna ng away. Hindi pa rin kayo makakatapos sa mga aswang na ito. Paano na lang kapag hainarap ninyo si Pilar? Biglang narinig namin ang malakas na sigaw na nanggagaling sa kalangitan. Nakita namin si Pilar na bumababa mula sa kalangitan, pero ang hitsura niya ngayon ay mas nakakatakot kaysa sa nakaraan. Ang pakpak niya ay naging 2 beses ang laki. Ang katawan niya ay naging mas matangkad at mas malaki. At nakita namin na may mga extra na mga braso siya na may mga kuko sa dulo. Ang mukha niya ay hindi na mukha ng tao. Ito ay mukha ng isang demonyo na puno ng galit at inggit. Isabel, sigaw niya na may boses na kombinasyon ng tao at hayop. Narito na ako para kunin ka. At ngayong nakita ko kung gaano ka tumindi, mas lalong gusto kita sa grupo namin. Lumapit siya sa akin ng mabilis. Pero bago pa niya ako maabot, tumakbo si Carding sa gitna namin. Nanay, tama na, sigaw ni Carding. Hindi mo dapat ginagawa ito kay Isabel. Siya ay kaibigan natin. Tumawa si Pilar ng malakas. Kaibigan? Ikaw talaga, Carding. Sobrang tanga mo. Hindi natin sila kaibigan. Sila ay pagkain. Sila ay mga prey na kailangan nating kunin. Hinagis niya si Carding sa pader gamit ang isa sa mga extra niyang mga braso. Nakita namin si Carding na dumudugo at hindi makagalaw. Carding! Sigaw ko at subukan siyang lapit. Pero humarang si Pilar sa akin. Huwag mo nang alalahanin si Carding, sabi niya. Alalahanin mo na lang ang sarili mo. Kasi simula ngayong gabi, magiging aswang ka na. Sumugod siya sa akin gamit ang lahat ng mga braso niya. Nakita ko na kailangan ko nang mag-all out. Kumuha ako ng Tears of St. Michael mula sa leeg ko at ininom ko iyon ng buo. Agad akong naramdaman ang pagbabago sa katawan ko. Ang lahat ng kapangyarihan ko ay nag-multiply ng 10 beses. Nakita ko na kaya kong kontrolin
Hindi lang ang tubig, kundi pati na rin ang moisture sa hangin, ang pawis ng mga tao sa paligid, at maging ang dugo sa katawan ng mga aswang. Imposible! Sigaw ni Pilar nang nakita niya ang nangyayari sa akin. Ginawa ko ang pinakamalakas na water attack na nagawa ko. Kinontrol ko ang lahat ng tubig sa buong barangay, mula sa mga gripo, sa mga poso, sa mga ilog sa malapit, at maging sa mga ulap sa kalangitan. Lahat ng tubig na iyon ay ginawa kong isang giant na water dragon na lumupita kay Pilar. Nakita namin si Pilar na nahulog sa lupa at hindi makagalaw dahil sa tubig na bumabalot sa kanya. Pero hindi pa siya tapos. Senyor Manolo, sigaw niya, tulungan mo ako. Tumawa si Senyor Manolo. Pilar, disappointed ako sa'yo. Ni hindi mo man lang nakaya ang isang bata? Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Pero okay lang, ako na ang babawi sa pagkakamali mo. Nang malapit na siya sa akin, nakita ko sa mga mata niya ang kakulutan na hindi ko nakita sa ibang aswang. Ang mga mata niya ay parang may sariling buhay. At sa loob ng mga mata na iyon, nakita ko ang mga mukha ng lahat ng taong pinatay niya sa nakaraang 200 taon. Anak ng manunugis, sabi niya sa akin. Makakamit mo ba ang hustisya para sa nanay mo? O maging tulad mo rin siya, isang bagong aswang sa aming koleksyon? Hinawakan ko ng mas mahigpit ang mga silver knife ko. Alam kong ito na ang final battle. Alam kong kung matatalo ko si Senyor Manolo, matatalo namin ang lahat ng aswang sa lugar na ito. Pero alam ko rin na kung matatalo niya ako, mamamatay hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng mahal ko sa buhay. Hindi ako magiging tulad ninyo, sabi ko sa kanya. At hindi ko hahayaang maging tulad ninyo ang kahit sino pa sa pamilya ko. Sige nga, sabi niya habang lumalaki ang mga pakpak niya. Ipakita mo sa akin kung gaano ka tumindi. Sumugod siya sa akin ng sobrang bilis. Pero dahil sa effect ng Tears of St. Michael, nakita ko ang bawat galaw niya na parang slow motion. Nakita ko kung saan niya planong atakihin ako. At nakita ko rin ang mga weak spots niya. Umuwal ako sa pag-atake niya at nagtira ng water projectiles sa mga weak spots na nakita. Tumama ang mga iyon sa kanya at nakita ko siyang sumigaw pero hindi pa rin siya natutumba. Impressive, sigaw niya. Pero kulang pa. Sumugod siya uli pero ngayong mas mabilis pa. Hindi ko na nakita ang mga galaw niya at natamaan niya ako sa dibdib gamit ang mga kuko niya. Nakita ko na dumudugo ako pero dahil sa power ng Tears of St. Michael, agad rin akong naghilom. Healing factor, sabi niya na galing. Pero tingnan natin kung gaano kakatagal magahil. Sunod-sunod na atake ang ginawa niya sa akin. Nakita ko na kahit na naghihilom ako agad, nawawala na rin ang effect ng Tears of St. Michael. Alam kong mga ilang minuto na lang at babalik na ako sa normal na kailangan kong tapusin ang laban na ito. Pero paano? Biglang naalala ko ang vision na hindi lang tubig ang kaya ko. Kaya ko ring kontrolin ang mga luha ng mga tao. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga tao sa barangay na nanonood sa laban namin mula sa mga tago nilang luha. Lahat sila ay umiiyak dahil sa takot, dahil sa lungkot para sa mga namatay, dahil sa pag-asa na matatapos na ang lahat ng... Kinontrol ko ang lahat ng mga luha ng mga tao sa paligid. Ginawa ko itong isang malakas na water attack, pero dahil galing sa mga luha ng mga tao, mas powerful ito kaysa sa ordinary na tubig. Ito, para sa nanay ko, sigaw ko habang itinira ko ang attack na iyon kay Senyor Manolo. Natamaan siya ng tuwiran sa dibdib at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang masaktan ng malalim. Nahulog siya sa lupa at hindi makagalaw. Hindi possible, sabi niya na halos walang boses. Walang tao na makakatalo sa akin. Mahigit 200 taon na akong aswang. Pero hindi ako basta-bastang tao, sagot ko sa kanya. Ako ay anak ni Elena Santos. Ako ay manunugis. At ako ay magbabantay sa lugar na ito. Kumuha ako ng isang silver knife at lumapit sa kanya. Ito para sa lahat ng taong pinatay ninyo. Para kay nanay. Para sa kapayapaan ng lugar na ito. Tinadyakan ko ang knife sa puso niya. Nakita ko siyang mag-convulse ng ilang segundo at pagkatapos ay naging ash na tumilapon sa hangin. Sa pagkamatay ni Senyor Manolo, lahat ng ibang aswang ay biglang nawalan ng lakas. Ang mga dating kapitbahay namin na naging aswang ay bumalik sa normal pero walang maalala sa nangyari. Ang mga aswang na galing sa ibang probinsya ay tumakbo pabalik sa kagubatan at si Pilar na nahahawakan pa rin ng water dragon ko ay unti-unting nababawasan ang lakas. Isabel, sabi niya na may boses na umiiyak, patawad. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pero ang inggit sa ganda ng nanay mo, hindi ko ito napigilan. Lumapit ako sa kanya. Pilar, bakit mo ginawa kay nanay ang ginawa mo? Hindi ka ba masaya sa buhay mo? Hindi, sagot niya. Simula pa nung bata ako, pangit na ako. Walang lalaking nagmamahal sa akin.
Walang kaibigan na tumuturing sa akin na maganda. Tapos nakita ko si Elena na lahat ng tao ay humahanga sa kanya. Nagselos ako. Gusto ko ring maging kagaya niya. Nakita ko sa mga mata niya na bumabalik na ang human side niya. Ang aswang curse ay unti-unting nawawala dahil namatay na si Senyor Manolo. Pero ngayon, nakikita ko na, patuloy niya. Ang ganda ay hindi sa mukha. Ang ganda ay sa puso. At si Elena ay maganda sa puso, kaya hinahanggaan siya ng lahat. Ako naman, ako ay pangit sa puso. Umupo ako sa tabi niya. Pilar, pwede pa nating baguhin iyon. Pwede ka pang maging mabuti. Umiling siya. Hindi na, Isabel. Ginawa ko ang masasamang bagay na hindi na kayang patawarin. Maraming tao na ang namatay dahil sa akin at wala akong karapatan na magpakatao ulit. Nakita ko na unti-unting nagiging ash si Pilar tulad ng nangyari kay Senyor Manolo. Pero bago siya maging ganoon, tumingin siya sa akin ng huling beses. Isabel, sabi niya, maging mabait ka lagi. Huwag mong gagayahin ang ginawa ko. Ang inggit ay nakakasira ng lahat. At pagkatapos noon, naging ash na rin siya na lumipad sa hangin. Natapos na ang laban. Pero ang adventure ay hindi pa tapos. Kinabukasan ng malaking laban, nagising ako sa ospital ng bayan. Hindi ko maalala kung paano ako nakarating doon. Pero nakita ko sina tatay, Kuya Julio at Gloria na nakaupo sa tabi ng kama ko. Isabel, salamat sa Diyos. Gising ka na, sabi ni tatay habang yakap niya ako. Ilang araw na akong natutulog? Tanong ko. 3 araw, sagot ni Gloria. Ang effect ng Tears of St. Michael ay masyadong malakas para sa katawan. Normal lang na makolaps ka pagkatapos gamitin ito. Naalala ko ang lahat ng nangyari sa gabi ng full moon. Ang laban, ang pagkamatay ni na Senyor Manolo at Pilar, ang mga kapitbahay namin na naging aswang pero bumalik sa normal. Ano na ang nangyari sa barangay? Tanong ko. Okay na lahat, sagot ni Kuya Julio. Ang mga taong naging aswang ay walang maalala sa nangyari. Akala nila ay nagkasakit lang sila ng 3 araw. Ang mga bahay na nasunog ay itinayo na ulit ng mga volunteers mula sa ibang lugar. At si Carding? Si Carding ay okay na rin, sabi ni. Balik na siya sa normal at hindi na siya aswang. Nang mamatay si Senyor Manolo, nawala ang lahat ng curse na ginawa niya. Bumangon ako sa kama kahit na medyo mahina pa rin ako. Gusto kong makita ang barangay at makita kung totoo bang okay na lahat. Nang lumabas kami ng ospital, nakita ko na maraming pagbabago sa barangay. May mga bagong bahay na mas matibay kaysa sa dati. May mga street lights na powered by solar energy. At may mga security cameras sa mga strategic points. Wow, sabi ko. Ang daming pagbabago. Oo, sagot ni tata. Ang local government ay nag-invest sa barangay natin after ng incident. Official na. Sinabi nila na nag-occur daw ng terrorist attack dito. Pero ang mga tao dito ay alam ang totoo. Totoo nga, nakita ko na ang mga tao sa barangay ay nagbabatian sa akin ng iba. Hindi na ako ordinary na bata sa kanila. Ako ay ang manunugis na nagprotekta sa kanila. Kumusta po, Isabel? Bati sa akin. Nakita ko sa mga mata niya na walang trace ng aswang na naranasan niya. Pero may respeto na hindi ko nakita dati. Kumusta din po, Aling Marta? Sagot ko. Salamat ha, bulong niya sa akin. Hindi ko maalala ang lahat, pero alam kong ginawa mo kaming safe. Pareho rin ang treatment na nakuha ko mula sa lahat ng mga tao sa barangay. May respeto, may takot, pero may gratitude din. 1 linggo pagkatapos kong mag-discharge sa ospital, nagkaroon kami ng meeting sa bahay. Kasama namin si Carding, si Tatay Berto na safe na, at ilang mga matanda sa barangay. Isabel, sabi ni Gloria, may mga bagay na kailangan nating usapan tungkol sa future mo bilang manunugis. Umupo ako sa tabi niya at nakinig. Una, ang lugar na ito ay hindi na kailangang bantayan ng ganoon ka-strict. Nang mamatay si Senyor Manolo, nawala ang leader ng mga aswang sa buong probinsya. Magtatagal bago magkaroon ng bagong organized na grupo ng mga aswang dito. Ibig sabihin, safe na tayo? Tanong ni Kuya Julio. Relatively safe, sagot ni Gloria. Pero may mga individual na aswang pa rin na makakasalamuhan at may possibility din na magkaroon ng bagong leader sa hinaharap. Pangalawa, patuloy ni Gloria, kailangan mo mag-decide, Isabel, kung ano ang gusto mong gawin sa kapangyarihan. May 2 option ka. Kinuha niya ang Codex Manunugis at binuksan sa isang page na may 2 larawan. Una, pwede kang maging guardian manunugis. Ibig sabihin, dito ka manatili sa lugar na ito at maging permanent na protector ng barangay. Normal na buhay ka, mag-aaral ka, magkakaroon ka ng trabaho, magkakapamilya ka, pero may responsibility ka ring bantayan ang lugar na ito laban sa mga supernatural threats. Tiningan niya ako bago magpatuloy. Pangalawa, pwede kang maging wandering manunugis. Ibig sabihin, maglalakbay ka sa buong Pilipinas o kahit sa ibang bansa para tulungan ang mga lugar
na may problema sa mga aswang o ibang supernatural creatures. Mas adventurous, pero mas dangerous din. Nag-isip ako ng malalim. Dalawang option na magkakaiba ng lifestyle at responsibility. May third option ba? Tanong ko. Meron, sagot ni Gloria na nakangiti. Pwede kang mag-retire sa pagiging manunugis. Pwede nating i-transfer ang kapangyarihan mo sa ibang tao at magiging normal ka na ulit na hindi nakakakita ng mga supernatural na nilalang. Pero gusto mo ba iyon? Tanong ni tatay. Hindi agad ako nakasagot. Alam kong napakahirap ng buhay ng isang manunugis. Laging may panganib, laging nag-aalala para sa safety ng mga mahal sa buhay, at laging ready makipaglaban. Pero alam ko rin na may purpose ang buhay ko na hindi makukuha ko sa normal. Hindi, sagot ko pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip. Hindi ko gusto maging normal na tao ulit. Nakita ko kung ano ang possible na mangyari kapag walang protektor ang mga tao. Nakita ko kung paano magiging vulnerable ang mga inosenteng tao laban sa mga aswang. So, ano ang decision mo sa tatlong option? Tanong ni Gloria. Guardian manunugis, sagot ko agad. Gusto kong manatili dito kasama ang pamilya ko. Gusto kong protektahan ang lugar na ito. At gusto kong maging available para sa mga tao na nagtiwala sa akin. Ngumiti si Gloria at tumango. Good choice. Pero alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng decision mo? Ano? Ibig sabihin, ikaw na ang bagong suprema ng lugar na ito, sagot niya. Ikaw na ang nag-iisang pinakamataas na manunugis sa buong probinsya. Napatayo ako sa kinauupuan. Ako? Pero bata pa ako. Wala pa akong experience. Experience mo ang laban kay Senyor Manolo, sabi ni Tatay Bert. Walang manunugis sa kasaysayan ng lugar na ito na nakapatay ng ganoon kalakas na aswang sa edad mo. Even ang nanay mo na si Elena ay lampas 30 taon na nang napatay niya ang katumbas ni Senyor Manolo sa kaniyang panahon. At isa pa, dagdag ni Gloria, hindi lang power ang nagde-determine kung sino ang suprema. Ang heart, ang compassion, ang willingness na mag-sacrifice para sa iba. Lahat ng iyon ay nasa iyo. Nakita ko ang expectation sa mga mata ng lahat ng tao sa kwarto. Alam kong malaking responsibility ang ibinibigay nila sa akin, pero alam ko rin na kaya ko. Okay, sabi ko, tatanggapin ko ang responsibility na iyon. Kinabukasang araw, nagkaroon kami ng ceremony sa simbahan. Hindi ordinary na ceremony na nakita ng mga tao dati. Ito ay ancient na ritual para sa pag-anoint ng bagong suprema manunugi. Si Padre Miguel, ang pari ng simbahan, ay may alam din pala tungkol sa mga manunugi. Siya ay descendant ng mga pari na naging spiritual guide ng mga manunugis sa nakaraan. Isabel Santos, sabi niya, habang nakaupo ako sa harap ng altar, tanggapin mo ba ang responsibilidad na maging protektor ng lugar na ito at ng mga tao na naninirahan dito? Oo po, sagot ko. Tanggapin mo ba ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos para labanan ang kadiliman at protektahan ang liwanag? Oo po. At nangangako ka ba na hindi mo gagamitin ang kapangyarihan mo para sa personal na interest, kundi para sa kapakanan ng lahat? Oo po, nangangako po ako. Kinuha ni Padre Miguel ang isang silver na pendant na may nakaukit na simbolo ng manunugis, isang krus na may nakapaligid na mga tubig. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sabi niya habang isinusuot niya sa akin ang pendant. Ginagawa kitang suprema manunugis ng lugar na ito. Naway gabayan ka ng Diyos sa lahat ng inyong mga misyon. Nang matapos ang ceremony, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Mas naging clear ang third eye ko. Mas naging sensitive ako sa presence ng mga supernatural na nilalang. At mas naging powerful ang connection ko sa elemento ng... Pero ang pinaka-importante, naramdaman ko ang connection ko sa lahat ng tao sa lugar. Parang may invisible na thread na nagko-connect sa akin sa bawat tao sa barangay. At alam ko agad kapag may nagkakaproblema o may nararanasan na panganib. 2 buwan pagkatapos ng ceremony, nagkaroon kami ng unang mission bilang official na manunugis team. May report sa kabilang bayan tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa isang sitio sa bundok. Ano ang mga nangyayari doon? Tanong ko habang binabasa ko ang report. May mga missing na bata, sagot ni Gloria. At may mga witness na nagsasabing nakakita ng mga malaking ibon na may mga mukha ng tao na lumilipad sa gabi. Aswang? Tanong ni Kuya Huli. Mukhang iba, sagot ni Gloria. Base sa description, mukha ng mga manananggal. Narinig ko na ang tungkol sa kanila sa mga kwento ni Lola noon, pero hindi ko pa nakakasalamuha personally. Sila ay mga nilalang na kaya nilang hatiin ang sarili nila sa gitna. Ang upper body ay lumalayo at lumalakad sa kalangitan gamit ang mga pakpak, habang ang lower body ay naiiwan sa bahay. Mas dangerous ba sila kaysa sa mga aswang? Tanong ko. Iba ang danger level, sagot ni Gloria.
Ang mga aswang ay gusto ang lahat ng tao, pero ang mga manananggal ay specialized sila sa mga buntis na babae at sa mga sanggol. Mas targeted ang attacks nila, pero mas specific din ang mga paraan para matalo sila. Kinabukasang umaga, nagpunta kami sa sitio na iyon kasama ang isang team ng mga volunteers mula sa barangay. Hindi ko na kailangang mag-isa sa mga mission. Marami na akong mga taong handyang tumulong. Si Carding ay isa sa mga sumama. Simula nang maging normal siya ulit, dedicated na siya sa pagtulong sa mga manunugis mission. Para sa kanya, ito ay paraan niya para makabawi sa mga ginawa niya noong aswang siya. Carding, sabi ko sa kanya habang naglalakad kami sa bundok, sure ka bang okay lang sa'yo na sumama dito? Alam kong nakaka-trigger sa'yo ang mga ganitong situation. Okay lang, Isabel, sagot niya. Actually, mas okay ako kapag kasama kita sa mga ganitong mission. Feeling ko, mas makakabawi ako sa mga nagawa ko sa nakaraan. Nang nakarating kami sa sitio, nakita namin ang tunay na situation. May 3 pamilya na may mga missing na sanggol at lahat ng nangyayari ay tuwing gabi ng walang buwan. Nakipag-usap kami sa mga magulang at nakita namin ang takot sa mga mata nila. Pero nakita namin din ang pag-asa nang malaman nila na mga manunugis kami. Salamat sa Diyos, sabi ng isang ina na missing ang sanggol. Akala namin ay walang makakatulong. Matutulungan namin ko sa kanya. Pero kailangan ninyo ring tumulong sa amin. Kailangan namin ng lahat ng details tungkol sa nangyayari. Nakuha namin ang lahat ng information na kailangan namin. Tuwing 12:00 ng gabi, maririnig ng mga tao ang mga sounds ng mga malaking pakpak. Maya-maya, mawawala ang mga sanggol sa mga duyan nila. Walang trace ng pagkapasok sa mga bahay, walang nakitang mga footprints, at walang narinig na mga ingay bukod sa mga pakpak. Definitely manananggal, sabi ni Gloria. At base sa pattern, mukhang may 2 o 3 manananggal na gumagawa nito. Gabi na ng walang buwan, nag-set up kami ng ambush sa bahay ng isa sa mga pamilya na may bagong sanggol. Kami ay nagtago sa iba't ibang sulok ng bahay habang ang pamilya ay nasa kwarto kasama ang sanggol. Mga 11:00 ng gabi, narinig namin ang mga tunog ng mga pakpak na papalapit. Nakita namin sa bintana ang mga shadow ng mga malaking nilalang na lumilipad sa kalangitan. 3 nga sila, bulong ni Gloria. Maya-maya, nakita namin ang unang manananggal na bumaba sa bubong. Ang hitsura niya ay nakaka-indignant. Upper body ng babae na may mahaba at malugaygoy na buhok, pero walang lower body. Sa halip ay may mga pakpak sa likod at may mahabang dila na umabot sa dibdib. Pumasok siya sa bahay gamit ang isang butas sa bubong na ginawa niya gamit ang mga kuko niya, pero handa kami sa kanya. Now! Sigaw ko. Sabay-sabay kaming lumabas sa mga taguan namin. Gamit ang kapangyarihan ko sa tubig, gumawa ako ng water cage sa paligid ng manananggal para hindi siya makalabas. Ano ito? Sigaw niya na nagulat. Sino kayo? Kami ay mga manunugis, sagot ni Gloria habang naghahanda ng silver arrows. At hindi namin hahayaang saktan ninyo ang mga sanggol dito. Sumugod ang manananggal sa water cage. Pero hindi niya kaya na ma-break iyon. Pero biglang narinig namin ang mga tunog mula sa bubong. May 2 pang manananggal na bumaba. Isabel! Sigaw ni Kuya Hul. May 2 pa. Nag-split ako ng attention para mag-create ng 2 pang water cage para sa mga bagong manananggal. Pero mahirap mag-maintain ng 3 cage ng sabay-sabay. Gloria! Sigaw ko. Kailangan natin itong tapusin agad. Alam ko! Sagot niya habang nagtitira ng silver arrows sa mga manananggal. Pero nakita namin na ang silver arrows ay hindi gaanong effective sa kanila tulad ng sa mga aswang. Ano ang weakness ng mga manananggal? Tanong ni Carding. Salt, sagot ni Gloria. At dapat natin hanapin ang lower body nila. Kapag nahanap natin at nispray natin ng salt ang lower body, mamamatay ang buong manananggal. Saan kaya ang mga lower body nila? Tanong ko habang patuloy kong minimaintain ang mga water cage. Malapit lang, sagot ni Gloria. Kadalasan ay hindi lumalayo ng mahigit 1 kilometro ang upper body sa lower body. Biglang naalala ko ang connections na naramdaman ko sa mga tao sa barangay. Subukan kong gamitin ang same na connection para mahanap ang mga lower body ng mga manananggal. Isinarado ko ang mga mata at nag-concentrate. Naramdaman ko ang energy ng mga manananggal at sinundan ko iyon hanggang sa makita ko ang pinagmulan. May isang bahay na abandonado sa may ilalim ng bundok, sabi ko. Doon ang mga lower body nila. Kayo ni Carding, puntahan ninyo iyon, sabi ni Gloria. Ako at si Julio ay magbabantay dito sa mga mananang. Tumakbo kami ni Carding papunta sa abandonadong bahay na nakita ko sa vision ko. Nang nakarating kami doon, nakita namin ang 3 lower body na nakalapag sa sahig ng bahay. Parang mga mannequin na walang upper body. Dito na, sabi ko habang kumukunot-kunot ang sikmura ko sa nakikita.
Binuhusan namin ng salt ang lahat ng lower body. Agad naming narinig ang mga sigaw ng mga manananggal sa malayong bahay. Ayaw daw tumagal, bulong ni Carding. Nang bumalik kami sa bahay, nakita namin na nakahandusay na sa sahig ang 3 manananggal. Hindi na sila gumagalaw. Tapos na? Tanong ko. Tapos na, sagot ni Gloria na nakangiti. Ang 3 manananggal ay patay na. Kinabukasang umaga, nagkaroon kami ng Thanksgiving sa sitio. Ang mga pamilya na nawalan ng mga sanggol ay hindi makaginhawa sa tuwa. Hindi man nila nabalik ang mga sanggol na ninakaw na kasi unfortunately kinain na ng mga manananggal. Pero alam nila na safe na sila sa susunod. Salamat Isabel, sabi ng ina na una naming nakausap. Alam naming hindi na ninyo maibabalik ang mga sanggol namin, pero salamat na safe na ang mga susunod na sanggol dito. Umuwi kami sa barangay na may sense of accomplishment. Ito ay unang successful mission namin bilang official na manunugis team. Pero alam kong ito pa lang ang simula. May marami pang lugar sa Pilipinas na kailangan ng tulong laban sa mga supernatural threats. At bilang suprema manunugis, responsibility ko na siguraduhin na may enough na protection para sa lahat. Gloria, sabi ko habang pauwi kami, paano natin mahahanap ang ibang lugar na may problema sa mga supernatural? May network kami, sagot niya. May mga contact kami sa iba't ibang lugar, mga pare, mga albularyo, mga local government officials na may alam tungkol sa paranormal activities. Kapag may problema, nire-report nila sa amin. At ready tayo lagi na tumugon. Ready tayo lagi, sagot niya na nakangiti. Yan ang responsibility natin bilang mga manunugis. Nang nakarating kami sa barangay, nakita namin si tatay na naghihintay sa amin sa harap ng bahay. May hawak siyang isang envelope. Ano yan tatay? Tanong ko. Letter mula sa Manila, sagot niya. Mula sa kaibigan kong nasa government na nag-handle ng paranormal cases. Binuksan namin ang letter at nabasa namin ang laman. Dear Nardo and Isabel, narinig namin ang tungkol sa successful mission ninyo sa manananggal case. Congratulations. May job offer kami para kay Isabel. Gusto namin siyang i-recruit sa government agency namin na specialized sa paranormal threats sa buong Pilipinas. Kapag pumayag siya, maging part siya ng national team na tumutugon sa mga supernatural emergencies sa lahat ng lugar sa Pilipinas. May regular salary, may benefits, at may access siya sa most advanced na equipment para sa manunugis work. Let us know kung interested kayo. Best regards, Colonel Roberto Estrada, Philippine Paranormal Defense Unit. Tumingin kaming lahat sa isa't isa. Ito ay opportunity na hindi namin inaasahan. Ano ang opinion ninyo? Tanong ko. Decision mo yan, Isabel, sagot ni tata. Pero alam ko na kahit anong decision mo, susuportahan namin. Nag-isip ako ng mabuti. Ang offer na ito ay opportunity para sa mas malaking impact, hindi lang sa barangay namin, kundi sa buong Pilipinas. Pero ibig sabihin rin nito, nalalaiman ako sa family ko at sa lugar na minamahal ko. Pwede ba nating hiningin na maging based ako dito sa lugar namin? Tanong ko. Pwede ba na tumugon lang ako sa mga missions kapag kailangan, pero regular na narito ako? Good idea, sabi ni Gloria. Pwede nating i-negotiate iyon. At kaya nga, ganun ang ginawa namin. Naging part ako ng Philippine Paranormal Defense Unit, pero as a field agent na based sa aming barangay. Tumutugon ako sa mga missions sa iba't ibang lugar, pero bumabalik ako sa amin para sa regular na monitoring at protection ng lugar na. Ito ang simula ng aming mas malaking adventure bilang mga at alam kong magpapatuloy pa ito ng maraming taon. 25 taon na ang nakalipas simula ng gabing napatay namin sina Senyor Manolo at Pilar. Ngayon, ako si Isabel Santos Cruz, 31 taong gulang. May asawang si Miguel Cruz na dating security guard na naging miyembro din ng Philippine Paranormal Defense Unit at may 3 anak na sina Elena, 13 taon, Nardo, 10 at Gloria, 7 taon. Nakaupo ako sa sala ng aming bahay, ang parehong bahay kung saan nakatira kami noon, pero renovated na at mas malaki na. Katabi ko si Miguel habang nanonood kami ng mga bata na naglalaro sa hardin. Hindi nila alam na ang simpleng laro nila ay protected ng mga invisible na barriers na ginawa ko gamit ang tubig mula sa underground springs. Mahal, sabi ni Miguel sa akin. Nakikita mo ba si Elena? Mukhang may nakikita siyang hindi nakikita ng mga kapatid niya. Tumingin ako sa aming panganay na si Elena. Totoo nga ang sinabi ni Miguel. Nakita ko na nakikipag-usap siya sa kawalan at sa ekspresyon ng mukha niya, mukhang may kausap talaga siya. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Elena, anak, sino ang kausap mo? Ah, mama, sagot niya na medyo nahihiya. May batang babae dito na nagsasabi sa akin na kilala ka niya. Sabi niya, kaibigan mo raw siya ng nanay mo noon. Napatigil ako. Gamit ang third eye ko,
Tiningin ko sa direksyon kung saan nakatingin si Elena. Nakita ko ang kaluluwa ng isang batang babae na mga edad din ni Elena. Familiar ang mukha niya, pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Ano ang pangalan niya? Tanong ko kay Elena. Sabi niya, Maria daw. At sabi niya rin na gusto kanyang makausap tungkol sa isang importante na bagay. Nakausap ko na ang kaluluwa ni Maria ng direkta. Maria, ano ang kailangan mo sa akin? Isabel, sabi ng kaluluwa ng ngumiti. Ako ay kaibigan ng nanay mo noong bata pa kayo. Namatay ako dahil sa aswang noong 9 na taong gulang ako. Pero nagbabalik-balik ako dito dahil may babala ako. Anong babala? May bagong grupo ng mga aswang na papunta sa lugar ninyo. Mas organized sila kaysa sa mga dating nakaaway ninyo. At ang leader nila ay anak ni Senyor Manolo. Napatigil ako sa narinig ko. Anak ni Senyor Manolo? Hindi ko alam na may anak ang matandang aswang na iyon. Sino ang anak niya? Tanong ko. Ang pangalan niya ay Doña Esperanza Cruz. Siya ay mahigit 100 taong gulang na at mas matalino kaysa sa tatay niya. Hindi siya basta-basta sumusugod. Nagpa-planning siya ng mahabang panahon bago mag-atake. Kailan sila darating? Sa susunod na buwan, kapag walang buwan. Pero hindi nila target ang lahat ng tao dito. Target nila ay si Elena, ang anak mo. Nalamig ang dugo ko sa narinig ko. Si Elena? Bakit si Elena? Bakit si Elena? Dahil nakita nila na may inherited powers si Elena mula sa'yo. Pero hindi lang basta powers. May possibility na si Elena ay maging mas powerful pa kaysa sa'yo. Gusto nila siyang kunin habang bata pa para madali nilang ma-convert. Tumingin ako kay Elena na patuloy na naglalaro na walang alam sa pag-uusap namin. Ang aking panganay na anak na hindi ko kailanman gustong madamay sa mundo ng mga manunugis ay target na pala ng mga aswang. Salamat sa babala, Maria, sabi ko sa kaluluwa. Mag-iingat kami. Nawala ang kaluluwa ni Maria at bumalik ako kay Miguel na nakatingin sa akin na may worry sa mukha. Ano ang sabi ng kaluluwa? Tanong niya. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng narinig ko. Nakita ko na naging serious ang mukha niya. Kailangan natin tawagan si Gloria at ang team, sabi niya. At kailangan natin i-inform ang Philippine Paranormal Defense Unit. Tumango ako. Pero alam ko na hindi sapat ang government agency para sa ganitong threat. Kailangan ko ng tulong ng mga kilala kong experienced na manunugis mula sa ibang lugar. Kinabukasang umaga, nagmeeting kami sa bahay. Kasama namin si Gloria na ngayong 53 taon na at naging head trainer ng mga bagong manunugit. Si Kuya Julio na naging local coordinator ng paranormal defense sa buong probinsya. Si Carding na naging isa sa most trusted na members ng team namin. At ilang mga bagong miyembro na na-recruit namin sa nakaraang mga taon. Base sa intelligence na nakuha natin, sabi ni Gloria, ang grupo ni Doña Esperanza ay hindi tulad ng mga dati nating nakaaway. Sila ay modernized na aswang. Ano ang ibig sabihin ng modernized? Tanong ni Carding. Gumagamit sila ng technology, paliwanag ni Gloria. May night vision goggles sila, may communication devices, may vehicles, at may mga modern na weapons na modified para sa supernatural capabilities nila. Ipinakita niya sa amin ang mga pictures na nakuha ng mga surveillance drones ng government. Nakita namin ang mga aswang na suot, ang mga tactical gear, may hawak na mga modified guns, at nakasakay sa mga military-grade vehicle. Paano nila nakuha ang mga equipment na iyan? Tanong ni Kuya Julio. May inside connections sila sa military at sa police, sagot ni Gloria. May mga corrupt officials na tumutulong sa kanila in exchange ng protection o ng pera. Ito ay mas complicated na situation kaysa sa mga dating naging problema namin. Hindi na ito simpleng laban ng manunugis kontra aswang. Ito ay laban kontra organized crime group na may supernatural power. Ano ang plan natin? Tanong ko. May 3 phases ang plan natin, sagot ni Gloria. Una, kailangan natin i-evacuate si Elena at ang mga bata sa safe location. Pangalawa, kailangan natin i-fortify ang buong barangay para sa siege. Pangatlo, kailangan natin mag-prepare ng counter-attack strategy. Saan natin dalhin si Elena? Tanong ni Miguel. May safe house kami sa Baguio, sagot ni Gloria. Protected iyon ng mga manunugis mula sa Cordillera region. Pero ang problema ay ayaw ni Elena na umalis. Totoo nga. Nang kinausap namin si Elena tungkol sa evacuation, tumanggi siya agad. Mama, ayaw kong umalis, sabi niya sa akin. Gusto kong matuto kung paano lumaban tulad mo. Hindi ako takot sa mga aswang. Anak, iba ito, sabi ko sa kanya. Mas dangerous ang mga aswang na ito kaysa sa mga nakaaway ko dati. Pero mama, nararamdaman ko na may kapangyarihan din ako, patuloy ni Elena. Hindi ko pa alam kung paano gamitin, pero nararamdaman ko na may kaya akong gawin para tumulong. Tumingin ako kay Miguel
At nakita ko sa mga mata niya na proud siya kay Elena pero worried din. Elena, sabi ni Miguel, ang mama mo ay nag-start ng training niya nung 2 anyos pa lang siya. Ikaw ay 13 pa lang. Pero mama, hindi ba sabi mo na mas important ang heart kaysa sa age? Sagot ni Elena. Sabi mo, kapag may love ka para sa mga tao na gusto mong protektahan, malalagpasan mo ang kahit anong obstacle. Hindi ko ma-argue ang sinabi niya. Ito ay exactly ang mga salitang sinabi ko sa kanya noong mas bata pa siya. Sige, sabi ko pagkatapos ng mahabang pag-iisip. Pero may conditions. Una, hindi ka lumalaban ng mag-isa. Lagi kang may kasama sa mga manunugis sa team. Pangalawa, susundin mo lahat ng sinasabi namin. Pangatlo, kapag sinabi namin na umalis ka, aalis ka agad. Tumango si Elena na sobrang tuwa. Salamat mama! Nagsimula kaming mag-prepare para sa siege. Ginawa namin ang buong barangay na tulad ng fortress. Nag-install kami ng holy water sprinklers sa lahat ng mga daan. Nag-set up kami ng silver wire barriers sa mga borders. At nagtayo kami ng watchtowers na may mga advanced na surveillance equipment. Ang mga tao sa barangay ay cooperative. Sa loob ng 25 taon, natuto na silang magtiwala sa amin at sumunod sa mga instructions namin kapag may emergency. Isabel, sabi ni Kapitan Rodriguez, na ngayong matanda na pero active pa rin. Handa na ang lahat ng mga pamilya. Ang mga hindi makakakipaglaban ay naka-evacuate na sa mga underground bunkers. Ang mga kayang makipaglaban ay naka-assign na sa mga defensive positions. 2 linggo, bago ang walang buwan, nakatanggap kami ng report na nakita na ang convoy ni Doña Esperanza na papunta sa direksyon namin. Mga ilang oras pa before sila makarating, tanong ko sa radio operator. Base sa speed nila, mga 6 na oras pa, sagot niya. Okay, lahat ng units, mag-prepare na sa final positions, sabi ko sa radio. Pero bago pa namin ma-finalize ang preparations, nakatanggap ako ng text message galing sa unknown number. Isabel Santos Cruz, ako si Doña Esperanza. Gusto kong mag-usap tayo before magkaroon ng away. May proposal ako na sigurado akong magugustuhan mo. Meet tayo sa gitna ng highway, mag-isa, walang tricks, pure negotiation lang. Pinakita ko ang message kina Gloria at Miguel. Nakita ko sa mga mukha nila na hindi sila agree. Obvious na trap yan, Isabel, sabi ni Gloria. Pero paano kung may legitimate na proposal siya? Sagot ko. Paano kung may paraan para ma-resolve natin ito ng walang away? Hindi mo pwedeng paniwalaan ang aswang, sabi ni Miguel. Lalo na sa aswang na anak ni Senyor Manolo. Pero mama, biglang sabi ni Elena na nakikinig sa conversation namin. Paano kung totoo nga? Paano kung may chance na hindi na kailangang may masaktan? Nag-isip ako ng malalim. May punto si Elena. Bilang suprema manunugis, responsibility ko na mag-exhaust ng lahat ng peaceful options bago mag-resort sa violence. Pupunta ako, sabi ko, pero may backup plan tayo. Kapag hindi ako bumalik within 1 hour, full attack mode na tayo. Isabel, sabi ni Miguel na worried. Trust me, sabi ko sa kanya. May plan ako. Kinabukasang gabi, pumunta ako sa highway para makipag-meet kay Doña Esperanza. Pero hindi ako nagpupunta ng walang preparation. Ginawa ko ng water armor ang buong katawan ko. Invisible pero protective. May dala din akong mga concealed na silver weapon at may emergency teleportation spell ako gamit ang tubig na pwede kong gamitin. Nang makarating ako sa meeting place, nakita ko si Doña Esperanza na nakatayo sa gitna ng highway. Unlike sa mga aswang na nakasalamuha ko dati, sophisticated ang hitsura. Naka-business suit siya, may hawak na briefcase, at mukha siyang professional businesswoman kaysa sa supernatural creature. Isabel Santos Cruz, bati niya sa akin na nakangiti. Salamat sa pagpunta. Alam kong risky para sa iyo ang pumunta dito. Ano ang gusto mo? Tanong ko direkta. Gusto kong mag-offer sa iyo ng business proposition, sagot niya. Pero una, gusto kong i-clarify na hindi ako tulad ng tatay ko. Hindi ako fan ng unnecessary violence o chaos. Aswang ka pa rin, sabi ko. Oo, aswang ako, sagot niya. Pero modernized na aswang. Hindi ako kumakain ng tao tulad ng mga traditional na aswang. Nag-survive ako sa synthetic blood na ginagawa namin sa laboratory. Napataas ang kilay ko. Synthetic blood? Oo, sabi niya na nakita ang reaction ko. Nag-invest kami sa technology para hindi na kailangang pumatay ng tao para mabuhay. Sustainable ang lifestyle namin. Kung ganun, bakit mo gustong kunin si Elena? Hindi ko gusto kunin si Elena para gawing aswang, sagot niya. Gusto ko siyang i-recruit para sa organization namin. Anong organization? Binuksan niya ang briefcase at ipinakita sa akin ang mga document. Nakita ko ang official papers ng isang company na nagngangalang Supernatural Security Solutions Inc.
Ito ay legitimate business na ginawa namin, paliwanag niya. Nag-provide kami ng security services sa mga corporations, government agencies, at wealthy individuals laban sa supernatural threats. Legal, regulated, at profitable. Tiningnan ko ang papers. Totoo nga, may business permit, may DTI registration, may BIR records. Ito ay legitimate na business. Ang proposal ko sa iyo ay simple. Patuloy ni Doña Esperanza. Join mo sa organization namin. Ikaw ay magiging regional director ng Northern Luzon branch. May regular salary, may benefits, may retirement plan. Ang mga anak mo ay magkakaroon ng scholarships para sa college. At si Elena ay magiging apprentice sa program namin. In exchange, hindi na kayo mag-interfere sa mga operations namin sa ibang lugar. Hindi naman namin ginugugulo ang peace sa lugar ninyo. Pero kapag may business kami sa ibang lugar na hindi naman territory ninyo, hayaan ninyo lang kami. Medyo naging confused ako. Ito ay hindi ang inaasahan kong negotiation. Akala ko ay typical na threat at kidnapping attempt. Pero ito ay business proposal. Paano ko alam na hindi ito trick? Tanong ko. Ito, sabi niya, habang inaabot sa akin ang isang contract. Legally binding contract na nakanotarize na. May penalty clauses para sa both parties kapag hindi nasunod ang agreement. Binasa ko ang contract. Totoo nga. Sophisticated legal document na may mga clauses na nagpoprotekta sa both sides. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko. Dahil practical ako, sagot niya. Mas profitable ang cooperation kaysa sa conflict. Mas sustainable ang peace kaysa sa war. At dahil nakita ko ang track record mo, alam kong valuable ka sa organization namin. Pwede ba ako mag-isip muna? Tanong ko. Siyempre, sagot niya. Pero may deadline. Sa susunod na full moon, kailangan ko ng sagot. Kapag hindi ka sumama sa organization namin, babalik kami sa tradisyonal na paraan. Kukunin namin si Elena by force. Bumalik ako sa barangay na puno ng pag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang desisyon na gagawin ko. Sa isang banda, legitimate business opportunity ito na pwedeng magbigay ng stable future sa pamilya ko. Sa kabilang banda, hindi ko pa rin matatiwala ang mga aswang. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Miguel nang makauwi ako. Kinuwento ko sa kanila ang lahat. Nakita ko ang surprised expressions sa mga mukha nila. Business proposal? Sabi ni Gloria na hindi makapaniwala. Hindi ito typical na aswang behavior. Pero paano kung totoo? Sabi ni Elena. Paano kung may chance na maging peaceful ang lahat? O paano kung trick lang ito para makakuha ng trust natin? Sagot ni Kuya Julio. Nag-spend kami ng 3 araw na nag-research tungkol sa Supernatural Security Solution, Inc. Ginawa namin ang lahat ng background check na possible. At sa surprise namin, legitimate nga ang company. May mga testimonials kami mula sa mga clients nila. May mga successful operations silang na-document. May mga employees sila na hindi aswang, regular na tao na ginagawang security consult. Mukhang totoo nga, sabi ni Gloria pagkatapos ng investigation. Pero hindi pa rin ako sure kung dapat ba nating pagkatiwalaan sila. Pero si Elena ay may iba na opinyon. Mama, sabi niya sa akin, feeling ko ito ay opportunity na hindi natin dapat palagpasin. Kung totoo man ang sinasabi nila, makakagawa tayo ng mas malaking impact sa mundo. Pero anak, what if hindi totoo? Sagot ko. Pero mama, paano kung totoo? Paano kung may chance na maging parte tayo ng solution para sa conflict between humans at supernatural creatures? Nakita ko sa mga mata ni Elena ang determination at optimism na nakita ko rin sa sarili ko nung bata pa. Alam kong mahirap ang desisyon na ito, pero alam ko rin na hindi ko pwedeng decided based sa fear lang. Sa final day bago ang deadline, nag-decide ako. Tatanggapin ko ang offer, sabi ko kina Gloria at Miguel. Pero may conditions. Una, trial period lang muna, 6 months. Pangalawa, pwede kaming umalis anytime kapag na-violate ang trust. Pangatlo, hindi kami gagagang anything illegal o immoral. Tumawag ako kay Doña Esperanza at sinabi ko ang desisyon ko. Narinig ko sa boses niya na pleased siya. Excellent, sabi niya. Welcome to Supernatural Security Solutions, Inc. 3 taon na ang nakalipas mula nang sumali kami sa organization ni Doña Esperanza. At sa surprise ko, tumupad siya sa lahat ng mga sinabi niya. Legitimate ang business, honest ang operations, at walang casualties sa mga missions namin. Si Elena ay naging star apprentice sa training program nila. Natuto siyang kontrolin ang inherited powers niya at natuto rin siyang makipagtrabaho sa mga reformed na aswang at ibang supernatural creatures. Ako naman ay naging successful na regional director. Nag-handle ako ng mga cases sa buong Northern Luzon at naging bridge ako between human communities at supernatural communities. At si Miguel, Kuya Julio, Gloria at Carding ay naging parte din ng team.
Lahat kami ay may stable income, may benefits, at mas importantly, may sense na nakakagawa kami ng difference sa mundo. Ngayon, nakaupo ako sa office ko sa Supernatural Security Solutions Inc. Habang nagre-review ng mga reports para sa buwan na ito. Si Elena ay nasa desk sa tabi ko, tumutulong sa akin sa mga paperwork habang nag-aaral din siya. Mama, sabi ni Elena, salamat sa decision mo na sumali sa organization na ito. Bakit anak? Tanong ko. Kasi nakita ko na pwede palang maging peaceful ang relationship between humans at supernatural creatures. Hindi kailangan laging may away. Tumingin ako sa kanya na may ngiti sa mukha. Nakita ko na mas mature na siya ngayon, mas wise at mas confident. Pero Elena, sabi ko, tandaan mo na hindi lahat ng supernatural creatures ay pwedeng pagkatiwalaan. May mga masama pa rin. Kailangan natin laging mag-ingat. Alam ko, Mama, sagot niya. Pero tandaan mo rin na hindi lahat ng humans ay mabuti at hindi lahat ng aswang ay masama. Ang importante ay ang heart ng bawat individual. Tama siya. Sa 3 taon na nakasama namin ang mga reformed na aswang, nakita ko na marami sa kanila ay decent na mga nilalang na gusto lang mag-live ng peaceful life. Namatay si Tatay Nardo noong nakaraang taon dahil sa COVID-19. Isa siya sa mga casualties ng pandemic. Pero sa huling mga araw niya, proud siya sa achievements namin bilang pamilya ng mga manunugit. Isabel, sabi niya sa akin bago siya namatay, proud ako sa ginawa mo. Hindi mo lang ginawa ang mundo na mas safe, ginawa mo rin itong mas understanding. Ngayong nakaupo ako dito sa office ko, natatandaan ko ang lahat ng adventures na naging parte ng buhay ko. Mula sa batang walang kaalam-alam tungkol sa mga aswang, hanggang sa maging suprema manunugit, hanggang sa maging regional director ng isang legitimate business na tumutulong sa kapayapaan between different species. Pero alam ko na hindi pa tapos ang story ko. Si Elena ay nagsisimula pa lang ng kanyang journey at nakikita ko na mas amazing pa ang potential niya kaysa sa akin. Elena, sabi ko sa kanya, gusto mo bang marinig ang buong story ng adventure namin noong bata ka pa? Oo, Mama, sagot niya na excited. Lalo na ang part tungkol sa laban ninyo kina Senyor Manolo at Pilar. Ngumiti ako at nagsimula kong ikwento ang buong adventure. Mula sa gabi na dumating si Gloria sa aming bahay, hanggang sa final battle, hanggang sa partnership namin ngayon. At habang nagsasalita ako, nakita ko sa mga mata ni Elena ang same na fascination at determination na nakita ko sa sarili ko noong nagsimula ang lahat. Alam kong patuloy pang magkakaroon ng mga challenges sa hinaharap. Alam kong may mga supernatural threats pa rin na kailangan naming harapin. Pero alam ko rin na handa kami. At alam ko na mas prepared si Elena kaysa sa akin nung nagsimula ako. Ito ang legacy ng Pamilyang Santo. Mga protector, mga peacemaker, at mga bridge between different worlds. At proud ako na naging parte ako ng legacy na ito. Kung nagustuhan mo ang adventure na ito ni Isabel at ng kanyang pamilya, please like this video, subscribe sa channel para sa mas maraming amazing stories, at i-comment mo kung anong supernatural creature ang gusto mong maging topic ng susunod na kwento.